Naglalaan ka pa rin ng tapang na saktan ako. Nakikita ko na matapang ka pa rin. Tama na, mama. Tama na, mama. Pakawalan mo siya. Alex, hayaan mo na lang si Auntie na kumalma. Nanay, nakauwi na ako. Magluluto na ako. Nanay, pumunta ka at kausapin mo. Sige, halika dito. Janice, mula ngayon, hindi mo na kailangang magluto pa. Dito, pirmahan mo ang mga papeles. Pagkatapos, pumunta ka sa pinto at tingnan ang iyong mga gamit. Tiyakin na walang anuman ang natitira sa bahay natin. Nanay, ano ang ginagawa mo? Janice, go. Hindi ka ba makabasa? Bilisan mo at pirmahan ang mga divorce papers kasama ang aking kapatid. Nanay, bakit mo ginagawa ito? Janice, go. Wala ka bang sariling hiya? Tingnan mo ang sarili mo sa salamin. Ano ang nararapat sa iyo para sa aking kapatid? Tingnan mo ang mga kababaihan na napangasawa ng mga anak ng mayayamang pamilya. Hindi ba't silang lahat ay mga anak ng mayayamang pamilya at mga babae mula sa prestihiyosong pamilya? Silang lahat ay maaaring makapag-ambag sa buhay ng kanilang mga asawa, maging sa pamamagitan ng presensya o pagsisikap. Ikaw, ano ang maibibigay mo sa aking kapatid? Matagal ka nang nasa pamilyang siya sa loob ng maraming taon at wala ka pang nagawang kahit na ano nakapansin-pansin. Dagdag pa rito, mula pa sa simula, hindi ko kailanman sinang-ayunan ang inyong kasal. Kung hindi lang mahal ka ng aking anak, sa tingin mo, ay makakapasok ka sana sa pamilyang siya. Nanay, nakalimutan mo na ba ang sinabi sa iyo ni Alex dati? Paano siya nakipag-usap sa iyo? Kung patuloy mo kaming itutulak patungo sa diborsyo, hihiwalayin ni Alex ang relasyon ninyo bilang ina at anak. Gusto mo ba talaga na maging ganito katensyonado ang mga bata? At ako ay buntis. Tigilan mo na ang pagbanggit sa aking kapatid palagi. Para maging tapat sa iyo, itong dokumento. Impossible. Ano ang imposible doon? Ang aking kapatid, nadaya lang niya sa iyo, kaya siya nakinig sa iyo. Ngunit ngayon, iba na, nakabalik na siya sa katinoan. Alam niya na ang pagpapakasal sa isang tulad mo ay pabigat. Labis niya itong pinagsisisihan ngayon. Kung ganoon nga, hayaan mo si Alex na bumalik at sabihin ito sa akin mismo. Janice, go. Sino ka ba talaga? Gusto mo pa ba na bumalik ang aking kapatid at sabihin ito sa iyo mismo? Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang katotohanan para paalisin ang isang parasitiko na tulad mo. Hindi ko na kailangan pang ipaalam sa iyo. Ako lang, dahil lang sa aking kapatid, binibigyan kita ng paraan. Kalimutan mo na iyan. Huwag kang magsayang ng salita sa kanya. Pirmahan mo na lang ito ng mabilis. Narinig mo ba ako? Bilisan mo at pirmahan. Huwag mo akong pilitin na gumamit ng puwersa. Pipirma ka ba o hindi? Huwag mo akong pagpumili. HMPH. Sabi ko, hayaan mo si Alex na bumalik at sabihin ito sa akin mismo. Kung hindi, hindi ako pipirma. Kung hindi, hindi ako pipirma. Janice, go. Walang hiya ka. Paano mo nagawang itulak ako? Lumampas ka na sa linya. Paano mo nagawang saktan ng aking anak? Mas mabuti na magpakita ka ng kaunting respeto. Kung hindi, hindi na ako magiging magalang sa iyo. Janice, go. Paano mo nagawang kausapin ang aking ina sa ganyang paraan? Manood ka habang pinapatay kita ngayon. Sapat na ba? Mahal, ang aking ina ay iginigiit na magdiborsyo tayo. Pakiusap, kumbinsihin mo siya. Pirmahan mo na lang ito. Tapos na tayo. Bakit? Kapatid, sinaktan mo ako at nagsalita ka ng bastos sa ating ina. Bilisan mo at diborsyuhin siya. Sapat na. Ito ang 1 milyon. Ito ay sapat na upang masiguro na magiging malaya ka sa alalahanin sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Pirmahan mo na ito. Gusto mo ba talaga akong diborsyuhin? Hindi tayo mula sa iisang mundo. Mas mabuti para sa ating dalawa na mag-iwan. Iyan ba ang tunay mong ibig sabihin? Oo, hindi ko iniisip na bagay tayo sa isa't isa. Bigyan ng isa't isa ng kalayaan. Mas mabuti kaysa pilitin natin ang ating sarili na magkasama. Dagdag pa rito, wala ka man lang. Ako at ang pamilyang ito sa iyong puso. Paano mo masasabi na wala ka sa puso ko? Paano mo masasabi na wala ako nitong pamilya? Hindi na ba sapat ang nagawa ko para sa pamilyang siya? Sa loob ng maraming taon, araw-araw ginagawa ko ang parehong bagay. Gawaing bahay tulad ng paglalaba at pagluluto. Para magbigay ng buhay para sa buong pamilya mo kung saan lahat ay handa para magbigay ng buhay para sa buong pamilya mo kung saan lahat ay handa para sa ako. Hindi ko kailangan ng isang may bahay na alam lang. Ang paglalaba at pagluluto. Naiintindihan mo ba? Ano pa ang ginagawa mo araw-araw bukod sa paglalaba at pagluluto? Noong ako ay nasa pinakamababang punto ng aking karera, paano mo ako tinulungan? Ngayon na ang pamilyang siya ay nasa krisis sa utang. Ano ang magagawa mo para makatulong? Maaari ko kayong tulungan sa lahat ng mga bagay na binanggit mo. Paano ka tutulong? Hindi ka naniniwala sa akin. Paano mo inaasahan na maniwala ako sa'yo? Alexi, hayaan mong sabihin ko
Sa loob ng lahat ng mga taong ito, lahat ng kinain, ginamit at ginastos ng pamilyang siya. Kasama na ang lugar na kinatatayuan mo ngayon. Lahat iyon ay dahil sa akin at sa aking naiambag sa pamilyang siya. Maraming beses nang dumanas ng krisis ang pamilyang siya. At ako ang nagpabalik sa kanila ng paulit-ulit mula sa bingit ng kapahamakan. Kung wala ako doon, matagal nang nalugi ang pamilyang siya. Alam mo ba na, itinago ko iyon noon para sa iyong dangal. Ngunit ngayon, Ibig mo bang sabihin, ang pamilyang siya ay mayroon ng lahat ng ito ngayon ay dahil sa iyong lihim na tulong? tama yan. Janice, go. Ngayon, nagsisinungaling ka. Hindi ka nga ba nagdala ng draft, di ba? Bakit ka nagkaganyan? Sinabi mo na lagi mo akong aalagaan at mamahalin. Magtiwala ka sa akin habang buhay. Pirmahan mo na lang ito. Huwag mong gawing nakakahiya ang pagtatapos para sa lahat. Ang iyong pamilyang siya, tiyak na magbabayad ka para sa iyong ginawa ngayon. Tiyak na magbabayad ka para sa iyong ginawa ngayon. Sino ang sinusubukan mong takutin? Kung mapapagawa mo ang aming pamilya na magsisi, ang aming buong pamilya ay sasalubungin ka sa pagluhod ng 3 beses at pagyuko ng 9 na beses. Alex, pwede na po ba tayong umalis? Ay, paano natin pinayagan si Madam Shin na pumunta rito ng mag-isa? Gui, bilisan mo, kunin mo ang isang basong tubig. Sige po, Mama. Roka, Tara na doon. Bakit ka nandito? Nandito ako, natural na para tulungan ang pamilya siya, hindi tulad mo, na puro salita lang. Hindi ito pagtanggap sa iyo. Manahimik ka. Hindi mo pa rin naiintindihan ang sitwasyon. Ginanggo, sa silid na ito, ikaw lang ang estranghero dito. Alexia, ano ang ibig mong sabihin? Naiintindihan ko na, ang kapalit na ibinigay ng pamilya Shin para tulungan ang pamilya siya ay ang pagpapakasal mo sa kanya, tama? Tama. Ngayon, nag-invest ang pamilya Shin ng 100 milyon sa pamilya siya at tinulungan nilang maresolba ang krisis sa utang. Ang 1 milyong halaga na matatanggap mo bilang kabayaran, ito rin ay dahil sa pamilya Shin. Dapat mo talagang pasalamatan ang panganay na anak na babae ng pamilya Shin. Pamilya Shin. Ano ang pamilya Shin? Ang 100 milyon ay inayos ko para sa pamilya siya. Kung maglalakas loob ka pa ng kalokohan ulit, maniwala ka man o hindi, sisirain ko ang bibig mo. Ito ang pamilya Shin, ha? Ngunit ang 4 na pinakamagaling na negosyante sa North City. Paano ka? Isang napabayaang babae, makakapantay, naglalaan ka pa rin ng puri dito. Janice, go. Sa puntong ito, naglilikha ka pa rin ng mga kwento para sa iyong maliit na dangal. Talaga kang walang pag-asa. Sinabi ko, binigay ko na ito dad. Maniwala ka man o hindi. Ako. Isang napabayaang babae na alam lang ang pag-aasikaso sa kusina. Alam mo ba kahit papaano ang ibig sabihin ng 100 milyon, wala kang ideya. Pamilya Shin, hindi lang nag-invest ng 100 milyon sa pamilya siya, kundi humahanga rin sa anak ko. Ang anak ko, talaga, nasa bingit na ng pagiging dakila, at ikaw, walang halaga ka. Gayunpaman, naglalakas loob kang magyabang dito. CJ. Sa 5 taon na ito, nilunok ko ang aking pagmamalaki para alagaan ng mabuti ang aming pamilya. Nilunok ko ang aking pagmamalaki para alagaan ng mabuti ang aming pamilya. Hindi ko akalain na ito ang idudulot ko sa aking sarili. Janice, go. Huwag kang magpanggap na matalino rito. Ano ang sinusubukan mong patunayan sa iyong mga salita? Limitado ang pasensya ko. Bilisan mo at pirmahan mo yan. Kunin mo ang milyon at maglaho ka na. Sa iyong halaga at pinagmulan. Hindi ka karapat-dapat kahit isang cause-it. Ginagawa ko lang ito para kay Alex. Binibigyan kita ng paraan palabas. Huwag kang maging suwait. Sige, ngayon pinipili kong maging suwet. Ano ang magagawa mo tungkol doon? Tarantado ka. Paano mo nagawang sampailan ako? Alam mo na at nakialam ka pa. Hindi mo ba yan karapat-dapat? Naglalaan ka pa ng lakas ng loob na saktan ang panganay na anak ng pamilya Shin. Ikaw, isang bastos na matanda, karapat-dapat ako. Janice, go. Nababaliw ka na. Ikaw, ang pagtatapon pagkatapos ganito, karapat-dapat siya. Janice, go. Ikaw. Ang pamilya mo, pamilya siya, ay walang awa. Kaya huwag mo akong sisihin sa aking kalupitan. Hindi lang ang kukunin ko, ang iyong yaman at kasaganaan, kundi sisiguraduhin ko rin na ang pamilya siya ay matatanggal sa negosyo sa North City. Janice, go. Maaari ka bang magising? Hanggang kailan ka magpapatuloy dito? Naglalaan ka pa rin ng tapang nasaktan ako. Nakikita ko na matapang ka pa rin. Tama na, Mama. Tama na, Mama. Pakawalan mo siya. Alex, hayaan mo na lang si Auntie na kumalma. Mama, may dugo sa sahig. Janice, gumising ka. Mama, tumawag ka ng ambulansya, bilis. Pakawalan mo siya. Hindi siya mamamatay dyan.
Ikaw, kunin mo na si Miss Shin at umalis na ka. Iwanan mo ito sa akin at sa iyong kapatid. Opo, Alex, mauna na tayo. Malapit nang dumating ang mga importanteng bisita ni Papa. Mama, tama na yan. Mama, ano na ang susunod nating gagawin? Ipaalis mo siya sa kalsada. Sige. Ay, nako. Nakita mo ba ang ekspresyon ng mukha ng anak mo ngayon? Sigurado akong mayroon pa rin siyang nararamdaman para sa kanya. Kailangan natin siyang pasukuin ng lubusan. Paano ito? Tawagan mo ang 4 na mayayamang binata sa North City. Sabihin mo sa kanila, ang pamilya Sia ay magbibigay ng isang malaking regalo. Ang 4 na mayayamang binata sa North City, yung mga sikat, ang mga masasayang mayamang binata sa North City. Narinig ko mayroon pa silang AIDS. HMM. Janice, go. Nasa bingit ka na ng pagiging kupas na bulaklak. Tingnan natin kung paano mo patuloy na aakit ang anak ko. Ha ha ha. Tara na, puntahan natin ang pamilya Xia para sunduin ang isang tao. Halika, uminom ka pa. CJ. Mga young masters. Itong taong ito ay dinala ko para sa Sige, ilagay mo dito. Hindi masama ang taong ito. sa hinaharap. Sana kayo, mga young masters, ay mag-aalaga ng mabuti sa negosyo ng pamilya Sia. Huwag kang mag-alala, hanggat nag-enjoy tayo, lahat ay maaaring pag-usapan. Makinis at napakapino ng bala. Talagang bihira ang kagandahan. Hey, SSH. Hello, mukha ka ring maganda. Halika, sumali ka sa amin. Ano ang ginagawa mo? Kung gayon, hindi ka namin aasuhin. Mag-enjoy kayo, mga young masters. Kung hindi mo alam kung ano ang mabuti para sa'yo, umalis ka na lang. Tara na. Hoy, kayo, ano pa ang hinihintay nyo? Halika't sumama ka sa akin. Eric He. Mukhang walang tao sa bahay. Kung gayon, hintay natin ang kanyang pagbabalik. Sino ang hinahanap ninyo? Ano ang ginagawa ninyo sa pintuan ng bahay ko? Ano ang ginagawa ninyo sa pintuan ng bahay ko? Hello. Hinahanap namin si Miss Janice Go. Hinahanap namin si Miss Janice Go. Janice Gu. Ang mapanirang babaeng iyon, pinatalsik na siya ng pamilya Sia sa amin. Ano? Kung gayon, saan siya nagpunta? Ang babaeng iyon, paano ko malalaman kung saan siya nagpunta? Masyadong marumi ang bibig niya. Paluin ang bibig. Paano mo nagawang saktan ako? Ikaw, Hindi ko ba sinabi sa'yo na bantayan siya? Hindi ko ba sinabi sa'yo na bantayan siya? Pasensya na po. Naging kapabayaan ko. Hanapin niyo bawat pulgada ng lupa. Kahit pabaliktarin niyo ang North City, kailangan niyo siyang mahanap. Opo. Halika, palitan mo ang damit niya. Magaling ka dyan, Yin Huang. Nagbibiro lang ako. sino ka? Bakit ako nandito? Kami ang 4 na young masters mula sa North City. Ibinigay ka sa amin ng pamilya Xia. Hahaha, Impossible. Hindi gagawin yan ni Alex. huwag kang mag-alala tungkol doon. Masiyahan ka na lang. Oh, hindi ko inaasahan na ganito kakatapang. Mas mahal kita ngayon. Hoy, ano pa ang hinihintay mo? Ipahuli mo siya. Bilis, bilis, bilis. Itigil mo na ang pag-aaksaya ng iyong lakas. Hindi ka makakatakas. Kung hihinto ka ngayon, maaari kong pag-isipan na iwanan ang inyong buhay. Oh, ang laki ng bibig mo. Sino ka sa tingin mo? Isa ka lang na iniwang asawa ng pamilya Xia. Kung hindi dahil sa ilan sa amin na nagugustuhan ka, na napakaganda, hindi mo papel. Ang tunay kong pagkakakilanlan ay ang may-ari ng Yunmi Trade Chamber. Kung maglalakas loob kang hawakan ako, walang makakaligtas sa ito. Yunmi Trade Chamber. Maaari ba itong ang Yunmi Trade Chamber na yon na kinatatakutan kahit ni Master Rick, ang buhay na demonyo sa Big Sing? Kababawan. Kung siya ay isang mahalagang tao, ako mismo ang emperador. Itigil mo ang kababawan. Hawakan mo siya. Kayo ay walang batas. Bastardo, ako ang batas. Halos mabasag mo ang aking dangal ngayon. Babigyan kita ng aral mamaya. Hahaha, mga kapatid, hindi ko na kaya. Uunahin ko munang painitin ang mga pinggan. Huang, Hayaan mo na yan. paano mo nagawang sirain ang mga plano ko? Alam mo ba kung sino ako? Wala akong pakialam kung sino ka. Mamamatay kayong lahat ngayon. Paano ang anak sa sinapupunan ko? Ang pamilya Xia, tama? Boss, pababayarin ko ang buong pamilya nila sa buhay niya para sa'yo. Hindi. Kahit pabayaran nila ng buhay nila, ano naman? Ang
anak ko sa sinapupunan ay hindi na mabubuhay. Boss, paano mo gustong harapin ang pamilya Sia? Gusto mo bang sirain sila sa pananalapi o alisin sila? Tuluyan mula sa mundo ng negosyo? Gusto ko ang pamilya siya na mapunta sa impyerno. Sige. So, ang auction dinner bukas, tuloy pa rin? Siyempre naman, sabihin mo kay Rick na imbitahin ang lahat ng elite at influencers mula sa North City. Gusto kong magbigay ng magandang presentasyon sa kanila. Eric, nahanap ang impormasyon. Kung pag-uusapan, Ang nobya mo ay ang lihim na may-ari ng Young Me Trade Chamber. Naglilipon siya ng lahat ng elite mula sa syudad sa Hilaga para dumalo sa bid meeting ng $1 trillion na proyekto bukas ng gabi. Gayunpaman, ang pamilyang Sia ay isa rin sa mga nagbibid. Maaaring ito ay para sa paghihiganti sa pamilyang Sia. pumunta ka at magdala ng malaking regalo bukas ng gabi at samahan mo akong tulungan siya. Sige. Master Dragon, nahanap na ang prinsesa. Ang aking munting prinsesa. Dapat ka nang umuwi ngayon. Batang Ginoo. Si Alex at ang iyong asawa ay maaaring nagiwat. Naghiwalay. Oo. Ayusin mo ang pagbabalik ko sa bansa agad. Sige. Asawa ng kuya. Dapat mo akong hintayin hanggang sa makabalik ako. Wow! Young Me Trade Chamber, gaya ng inaasahan mula sa pinakamalakas na puwersa sa syudad sa Hilaga, kahit ang pagpirma ng kontrata ay mukhang kahanga-hanga. Tingnan mo ito. Salamat kay Miss Shin ang nakatatanda sa pagkonekta sa aming pamilyang Shi. Kung hindi, ang aming pamilyang Shi ay hindi pa nagkaroon ng ganitong kahanga-hangang pagkakataon. Hindi ba? At saka, talagang gusto ni Roka si kuya. Ang aming pamilya ay aabot sa magagandang kinabukasan. Nananaginip ka. Nanay, si Janice Guyan. Walang hiya. Bakit siya nandito? Tara na. Tigil. Janice Go. Anong ginagawa mo rito? Hindi mo ba ako gustong makita? Pasensya na. Swerte mo ngayon. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang ginagawa mo rito. Sumuko ka na lang. Nagdiborsyo na sa iyo ang anak ko. Hindi na siya babalik sa iyo. Ngayon, ay mahalagang araw para sa bid ng anak ko. Umalis ka na rito ngayon. Napakayab. Janice Go, sinasabi ko sa iyo. Ngayon, alam na ng lahat sa syudad na napaglaruan ka ng 4 na kilalang binata sa North Sea. Payo ko sa'yo, mas mabuti pang umuwi ka ng tahimik. Hindi ito lugar para sa isang tulad mo na pumunta. Mag-ingat ka sa iyong dila. Sino ka? Paano mo nagawang sampelan ng anak ko? Sino ako? Hindi ka karapat-dapat malaman yan. Oh, sige. Pagkatapos mong hiwalayan ng anak ko, at napaka-sexy ng suot, pati ka na rin nagdala ng kung sinong lalaki. Ginawa mo ba? Naniloko mo ang anak ko matagal na. Napakasama mong babae. Talaga akong nagsisisi na hindi kita tinapos noon. Maliit na puta. Lumampas ka na sa limitasyon. Dahil hindi nila naiintindihan ang lengguwahe ng tao. Turuan mo sila ng mabuti. Hindi kailangang magpakita ng awa. Pero huwag mo silang sasaktan hanggang mamat. Kailangan pa rin natin silang imbitahin sa palabas. Gawin mo. Alex, alam mo ba ang misteryosong tao sa likod ni Master Rick? Alam mo ba ang misteryosong tao sa likod ni Master Rick? May narinig ako tungkol dyan. Nabalitaan ko na ang Jing Rui Group ang pinakamalakas sa bansa. Sino mang makipagtulungan sa kanila ay makakakuha ng susi sa kayamanan. At si Master Rick, mukhang hindi siya ang pinakamataas na autoridad. Ang boss sa likod ng mga eksena, may ibang tao pa. Tama yan. Tumpak ang chismis. Si Master Rick, siya ang misteryosong boss na ito, isa sa 4 na tigre sa ilalim ng kanyang pamumuno. Alam mo ba kung bakit ang ating pamilyang Shin ay nagawang magi ang pinakamataas sa 4 na malalaking puwersang pinansyal sa North Sea? Bakit? Dahil ang ating pamilya ay tumulong kay Master Rick na mapanatili ang kanyang posisyon bilang pinuno, malaki ang aming naiambag. Narinig ng aking ama na ang misteryosong personalidad na ito ay lilito ngayong gabi. Agad siyang pumunta para hilingin kay Master Rick na ipakilala ka. Sa tingin ko ay nagkita na sila ngayon. Kung mapapanalunan mo ang pabor ng personalidad na ito, maaari kang umabot sa magagandang hinaharap. Ang proyektong ito na nagkakahalaga ng bilyon, ngayong gabi, siguradong magiging iyo. At ang pamilya Sia, hindi na kailangan pang humingi ng tulong saan man. Ang iyong mga paghihirap ay kusang malulutas. Roka. Salamat. Dahil nakilala kita. Ito ang pinakamasayang sandali sa buhay ko. Alex, hindi mo kailangang maging masyadong formal sa akin. Malapit na tayong maging mag-asawa. Mag-asawa. Dapat harapin ang bagyo ng magkasama. Ibahagi ang hirap at ginhawa. Janice Go. Anong ginagawa mo rito? Nagalit ba siya dahil sa diborsyo?
Dahil alam mo ngayon, may pagkakataon kang maging kilala. Dumaan ba siya rito para lang gumawa ng gulo? Huwag kang mag-alala. Pupunta ako at papalisin ko siya ngayon. Janice, go. Bakit ka nandito? Ano, hindi ba ako pwedeng pumunta? Hindi ko sinasadya yon. Napansin kong mukha kang maayos. Gusto ko sanang kumustahin ang kalusugan mo ngayon. Masyadong naging mainitan ng ulo ng nanay ko noon. Sana mapatawad mo siya. May kasabihan na ang pagpapatawad sa isang mababang tao ng madali ay parang pagtulong sa kanilang mga kasalanan. Pero okay lang. Pinatawad ko na siya sa sarili kong paraan. Pinatawad ko na siya. Sa paraan mo, Eksakto. Malalaman mo rin agad. Sa panahong iyon, sana, ay mahikayat mo rin ang iyong ina na patawarin ako ng madali. hello, Kapatid ko, kumusta? kapatid ko. Binugbog kami ng nanay ko. Nakahiga siya ngayon sa kama sa ospital. Hindi siya makagalaw kahit kaunti. May mga bali siya sa buong katawan. Anong nangyari? Sino ang nanakit sa'yo? Nakasalubong namin ni Mama si Janice Go at ang kaibigan niya. Hindi na nakatiis si Mama, kaya ilang salita ang sinabi niya. Tapos tumawag siya ng tao para bugbugin kami. Si Janice Go na iyon. Diyos ko. Hintayin mo ako sa ospital. Pupunta ako sa'yo pagkatapos ko. Janice, go. Lumampas ka na sa linya. Paano mo nagawang saktan ng nanay ko? Alam mo bang parang mga asong ulol ang buong pamilya mo? Bakit hindi mo sila lagyan ng kwelyo? Ngayon, tingnan mo ito. May inalisan siya. At ako ang sinisisi mo pa. Ikaw, Janice Go, talaga kang masama. Hindi ka kumilos ng maayos. Pinalayas ka sa pamilyang siya. At naglakas loob ka pang bugbugin ang dating ginan mo. Akala ko hindi na uli ang dating kabutihan ay isa lang pagganap. Mabuti na lang, nakipag-divorce sa iyo si Alex. Mukha kang mabait. Pero sino ang mag-aakalang sobrang sama mo pala? Ang pagpapakasal ng pamilyang siya sa isang tulad ay talagang malas para sa kanila. Hindi katakataka na ganyan na lang ang pamilyang siya sa maraming taon. Walang kahit isa sa kanila ang nakapasok sa mataas na lipunan. hindi mo mahuhusgahan ng libro sa pabalat nito. Janice, go. Hindi ko talaga inaasahan na ganito kalalabas. Kung nalaman ko lang dati, mas maaga sana kitang diniborsyo. Huwag kang magmadali. Kakaumpisa pa lang ng palabas. Marami ka pang pagsisisihan. Hawak. Alam mo ba kung nasaan ito? Ito ang bidding meeting para sa lumang bahagi ng Hilagang Lungsod. Ang mga dumalo ay pawang galing sa mga politikal at business elite, bagong mga noble. Nag-a-apply ka ba para sa trabaho sa paglilinis? O kaya'y tagapag-alaga? O resident supervisor? Pakili ko sa kaliwa sa pintuan. Paano kung ako ang pinakamalaking negosyante dito? Oh, Janice Go, malaki ang ginawa mo ngayon. Mag-ingat ka. Huwag mong dungisan ang iyong damit. Kapag ibinalik mo ito, kakailanganin mong bayaran. Anong kapabayaan? Miss Shin, Ikaw. Security. Miss Shin, paano po ako makakatulong sa inyo? Gusto mo bang mawala ang trabaho mo? Alam mo ba kung ano ang event ngayon? Paano mo pinapasok ang sinuman? Paano mo pinapasok ang sinuman? Paumanhin, Miss Shin. Sisiyasatin ko agad. Miss, maaari mo bang ipakita ang iyong imbitasyon? Miss Shin, ang babaeng ito ay may imbitasyon at ito ay VIP Platinum Invitation. Ano? VIP Platinum Invitation. Na-berry ka mo ba ito? Opo, na-very ka na. Ang event na ito ay nag-issue ng 5 VIP Platinum Invitations bukod sa 4 na malalaking financial groups. Mayroon pang isa. Sinasabing ibinibigay ito sa isang importanteng tao. maaari na po ba akong pumasok? Miss Shin, Sandali lang. Ang pangalan sa imbitasyon na ito ay sa kanya ba? Hindi. Ang card na hawak ng babaeng ito ay isang secondary card mula sa imbitasyon. Ang pangunahing card ng imbitasyon ay inisyo kay Mr. Wrong. Mr. Wrong. Mukhang ito ay ang lihim mong kabit. Janice Go, bakit ka nagpapanggap na inosente? hindi ako santo. Pero sa harap ng daga na tulad, mas mukha akong banal. Ikaw. Masyado lang kitang binigyan ng halaga. Ang mga makakakuha ng Platinum Invitation ay mga big business people o mula sa mga kilalang pamilya. Paano ang mga importanteng tao na ito magkagusto sa iyo? Ang lover mo ay dapat isang alalay sa bahay ni Mr. Wrong. Napaniwala mo siya gamit ang posisyon niya para nakawin ito para sa iyo, hindi ba? Pinipigilan mo akong pumasok dahil takot ka. Masisira ko ang mga plano mo. O kaya iilalantad kita, di ba? Anong iskandalo ang dapat kong katakutan na kumalat mula sa lagi akong kumilos ng tapat at totoo? Dahil nagmamadali ka. Simulan na natin ang palabas. Lahat. Mayroon akong isang bagay na gusto kong husgahan ninyong lahat. Janice Go, ano ang gagawin mo? Si Miss Roca Shin, tagapagmana ng pinakamalaking conglomerate sa Xin City. Miss Roca Shin, para makuha ang asawa ko. Hindi lang paulit-ulit mong ginawa ang pagtatangkang akitin ang lalaking kasal na. Kundi pati na rin noong naharap ang pamilyang siya sa mga problema. Gumamit ka ng mga pananakot at sihon para pilitin siyang diborsiyuhin ako. Para sa pera at posisyon, ang lalaking ito, iniwan ang asawa at anak. Sa tingin mo, sa tingin ninyo,
Ito ay tama at makatarungan. Tama ba ito? Napakababang puri nito. Talagang walang hiya. Janice, go. Huwag mo akong sir-on. Anong ebidensya mo para patunayan na inakit ko si Alex? Si Miss Shin na ito madalas hating gabi, nagpapadala siya ng mga mapanuksong at hindi magandang mga litrato sa asawa ko. Pwede kayong tumingin. Hindi ko inaasahan na ganito ka-provocative ang isang Shin family lady. Ibaba mo ang boses mo. Kung masamain ka nila, gusto mo pa bang manatili sa ganitong bilog? Paano ko hindi ito nakita dati? Binura ko na. Ano? Hindi ko ito mabura. Bakit ka nagpapanggap na gentleman buong Mukhang hinahangad mo ito. Ang katawan ni Miss Shin, di ba? Ikaw, napakababang puri nito. Oo, alam niya na pero nakisali pa siya. Nagdala siya ng kahihiyan sa pamilyang Shin. Sapat na. Huwag mong isipin na kaya mong gawing peke ang mga walang base ang ebidensya. Masisiraan mo si Miss Shin at subukang iligtas ang kasal natin. Hindi mo pa ba naiintindihan? Ang pagdidiborsyo natin ay walang kinalaman sa iba. Problema nating dalawa. Problema natin. Hindi ba personal na problema mo? Janice, go. Hindi mo ako naiintindihan kahit kailan. Wala kang ideya kung ano ang gusto ko. Sa lahat ng mga taon na ito, para sa kumpanya, para sa pamilyang ito, nagtrabaho ako ng walang tigil. At ikaw, nananatili ka lang sa kinatatayuan mo. Hindi na tayo kahit mga tao mula sa iisang mundo. At, talagang kinasusuklaman ko ang iyong bulag na pagmamataas at pagyayabang. Alam mo ba, ang dahilan kung bakit ka namumuhay ng komportable sa lahat ng mga taon na ito, ay dahil ako ang nagdadala ng pasanin. Sige, siguro mahirap nga iyan para sa... Janice, go. Alam ko ang tungkol sa pagdidiborsyo natin, hindi mo ito pwedeng baliwalain. Pero ang pamilyang Shin, ang aking tagapagligtas. Nailigtas nila ang pamilyang Sia sa problema ng ilang beses. Hindi ko hahayaang sir-on mo sila. Tapusin na natin ang mga bagay sa pagitan natin. Tapusin na natin ang mga bagay sa pagitan natin. Talaga kang tanga. Oh, lumuhod siya. Anong nangyayari? Miss Shin, kahit gaano pa man nakasakit sa'yo ang mga chismis at bulong-bulungan, alam kong hindi ako karapat-dapat sa'yo. Ngunit ngayon, sa harap ng lahat dito, buong tapang akong nag-aalok sa'yo. Sana pakasalan mo ako. Alex, salamat sa pagtulong mo sa akin. Handa na akong pakasalan ka. Lene, hindi ko talaga inaasahan. It's the story of a farmer and a snake. The Chen family was very kind in helping the Xia family. I really didn't expect from Enrestia to publicly blame Miss Chen. Who would have thought it would end up hurting herself? Not only did she fail to get her ex-husband back, but she helped others become a couple. She really brought this upon herself. And Chen, what you said is not correct. The current Durestia is Miss Chen. The former one has indeed become neglected woman. You are right. I should be punished. I knew there was something fishy about this. What kind of family is the Chen family? It's impossible for them to do something like this. We can't just listen to one side of the story. Otherwise, there will be a big misunderstanding. Exact. I was almost fooled. You said all misunderstandings have been cleared up. Eva, haven't you left yet? Still standing there like a joke. Don't you think so? Yes, where is security? Security, come and get this one out. Take her out, take her out. Everyone today has truly opened the eyes. Let me show you what it means when societal morals decline and the rich rule. When the rich become mistresses and seduce others' husbands, you can turn a blind eye and even praise them as ideal couples. While the poor are wronged and betrayed, and yet pretend not to see. Do the poor not deserve justice and fairness? Miss, stop trying to argue. The truth has already come out. Be sensible and leave quickly. Because we don't welcome you here. You are not welcome. Not welcome. I'm afraid if I leave, Rick, we won't dare to host this event. How dare you? Lene, dare to call Master Rick Eli his name. It seems you're asking for death. I'll spare you this time because you're a woman. Kneel and apologize to Master Rick immediately. Or you won't leave this place. I never planned on leaving. You're asking me to kneel to Rick. You want me to kneel before Rick? I'm afraid he can't handle it. Lene, walang alam na hangal. How dare you act so recklessly? Do you even know who is allowed to sit here? Whew. This is the highest point in our northern city, spanning 2.7 million square kilometers. In our northern city, spanning 2.7 million square kilometers. Only Master Rick, only those with immense power, only those at the top can sit here. What right do you have to sit here? Do you deserve it? Get down immediately. How do you know I'm not someone with immense power? Not someone above everyone else. It's not him, Rick Wei, who willingly bows down and submits. Who do you think you are? Making bold statements here. If you don't get down, don't blame us for being rude. Sirs, please don't rush. The banquet is about to begin. Whether you are qualified to sit here, you will find out soon. Do you still want to sit until the party starts? One of you, come here. Alex, I think she's clearly here to cause trouble. She's trying to sabotage this auction banquet. This auction banquet invites all the prestigious families of Northern City. If it doesn't really happen because of her, then our families won't be able to escape responsibility. After all, she came because of US. We need to find a way quickly to get her out of here. Janice,
I know you hold a grudge because I divorced you. I know you hold a grudge because I divorced you. If you think the money isn't enough, just say how much you want. We can discuss it outside. I don't want money. Then what do you want? Marcia. Logic only works on those willing to listen. Talking to unreasonable people is a waste of words. Security, get her out of here for me. Let's see who dares. Let me see who dares to touch her. Who are you? I am the one holding the 5th invitation. A platinum invitation, Mr. Wrong. It's effing wrong. He's the mysterious businessman. He doesn't really look like it. Your appearance is unfamiliar. It seems you're not from our northern city. Since you're a special guest invited by Master Rick, you must be an exceptional person. We respect you. I assume Mr. Wrong is here at the banquet to participate in the auction ceremony as well. But I advise Mr. Wrong. To be careful. Don't be deceived by this woman. She came to the banquet just to destroy our Chen family and the qualification of the Shi family for the auction as a friend of Master Rick. If you allow a neglected woman to cause chaos, isn't it inappropriate? I never expected that Chen Wanen, who lived his whole life humbly. Seriously. His daughter is so arrogant and domineering. Perhaps your father never dreamed that the empire the Chen family built over Jin rations would be destroyed by your hands overnight. Mr. Wrong, you don't need to intimidate me. Our Chen family has been wealthy for 5 generations. In terms of status, we lead 4 of the largest financial conglomerates. In terms of connections and resources, no one in Northern City can compare. Furthermore, we also have a special relationship with Master Rick. You want our Chen family to be destroyed overnight. I'm afraid it's not that easy. Boss, why don't we invite Rick Wei here now? Why don't we invite Rick Wei here now? Don't rush. It's rare for me to see the true face of the upper class. How can I not take a good look? Yes. From the way you speak, it seems you don't take Master Rick seriously. Para maging tapat, every financial family present has received services from Master Rick. If you don't respect Master Rick, then you don't respect us. Since that's the case, please leave. This small temple in Northern City cannot accommodate 2 great figures like you. Please leave. Ang hatol ni Rick Wei sa mga tao, hindi naman talaga maganda. Pero ang mga asong pinalalaki niya, ay mas tapat kaysa sa iba. Ikaw. Nakikita ka namin bilang kaibigan ni Master Rick at tinatawag ka namin ng magalang, pero hindi mo pinahahalagahan. Hindi ko alam kung ikaw at si Master Rick, ano ang relasyon eksakto? Gaya ng sabi sa kasabihan, hindi kayang supili ng malakas na dragon ang lokal na ahas. Hanggat nasa lugar ka ng North City na ito, ipinapayo ko sa'yo, maging makatuwiran. Kung kusang aalis ka dito, magpapanggap kami na walang nangyari. Mula sa paraan ng iyong pananalita, kung hindi kami aalis ngayon, ang mga kahihinatnan ay hindi ka panipaniwala. Tama yan. Sige. Kung gayon ako ay lubos na mausisa, ano ang mga kahihinatnan? Mga kabataan, dapat unawain ang pagpapakumbaba. Alam kung kailan susulong at kailan urong. Ito ang paraan upang makamit ang pamatagalang landas. Dahil ikaw ay panauhin ni Master Rick. Paulit-ulit na kitang pinagtiisan. Huwag kang maglaro ng at magdulot ng sarili mong pagkawasak. Ang mga kahihinatnan na ito, hindi mo kayang bayaran. Tama yan. Hindi mo kayang bayaran ang mga kahihinatnan na ito. Walang paraan. Ngayon, mananatili ako dito. Dahil hinuhukay mo ang sarili mong libingan. Huwag mo kaming sisihin sa pagiging bastos namin. Nakita ito ng lahat, hindi ba? Hindi kami ang agresibo. Sila ang patuloy na nanggugulo sa amin. Hindi nila nirerespeto si Master Rick. Sa gabing ito, ako, ang panganay na anak na babae ng pamilyang Shin, ay inaanyayahan ng lahat. Nagumuhit ng malinaw na linya kasama ang 2 taong ito. Kami ay hindi mapagkakasundo. Kahit sino ang manakit kay Master Rick, ay nananakit sa lahat ng mga elite sa North Sea. Ako, ang King Group, ang unang tututol. Mula ngayon, kami ay kakampi ng pamilyang Shin sa nagkakaisang hanay. Gumuhit ng malinaw na linya sa inyo, at kami ay hindi mapagkakasundo sa inyo. Ang pamilyang Su ng North City, Long Rui Group, ay nanunumpa na susulong at urong kasama ang pamilyang Shin at Kim. Ang aming pamilyang Fang, isama nyo na rin kami. Wow! Ang 4 na dakilang pamilya ay naglalabas ng magkasanib na utos. Bihira itong makita sa North City. Malinaw ko nang naipahayag ito. Ang mananalo sa bid na ito ay natukoy na, si Alex Sheehan. Kung gusto mo ang iyong bahagi ng kita, pumunta ka at makipagtulungan sa kanya. Master Rick, ito ba ang desisyon ng direktor? Bakit? Sa mga kwalifikasyon at lakas, paanong ang aming pamilyang Shin ay mas mababa sa pamilyang Shai? Bastos, kinu-question mo ba ang desisyon ng direktor? Hindi. Maling pananalita ang aking nagawa. Sige, kung wala nang iba, maaari ka nang umalis. Malapit nang magsimula ang piging. Master Rick, narinig ko na ngayong gabi. Darating ang direktor. Totoo ba yan? Sino ang nagsabi sa'yo niyan? Kung gayon, totoo nga. Master Rick, maaari mo ba para sa akin? Ipakilala mo ako sa direktor. Pumasok ka. Master Rick, may mali. May kaguluhan sa bidding meeting. Ano ang nangyayari? Si Madam Shin ay nakipag-alyansa sa iba. Sinusubukan nilang putulin ang kabuhayan ni Ginoong Rong. Aling Ginoong Rong? Yung nasa page 5. Si Ginoong Rong sa Platinum Invitation.
Tapos na. Dahil ipinahayag na ng lahat ng kilala ang kanilang paninindigan, ang pamilyang Feng ng North City ay handang putulin ang ugnayan sa kanila at makipag-alitan. Ang pamilyang Lin ng North City ay handang putulin ang ugnayan sa kanila at makipag-alitan. Makipag-alitan. Ginoong Rong. Ang hapunan ngayong gabi ay nagtipon. 781 elite mula sa North City. Pagkatapos ng gabing it, wala ka nang magagamit. Oh, talaga. Kahit makuha mo ang alok na bilyon ngayong gabi. Madaling magpakilos ng lakas tao at mga mapagkukunan mula sa lahat ng sulok ng bansa. Ngunit ang pagpasok sa aming North City ay hindi ganoon kadali. Tama yan. Ako, si Kim Gopin, ay ginagarantiyahan ka na kung kikita ka ng kahit isang pusing sa North City, kukunin ko ang iyong apelyido. Pangulong Chin. Huwag kang magsalita ng wala sa panahon. Ito ay isang simpleng alok na 2 bilyon lamang. Hindi na kailangang baguhin ang iyong mga ninuno at kunin ang aking apelyido. Hindi ko yan matatanggap. CJ, ang pagtanggi sa pagbati ay humihingi lang ng parusa. Huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos kung gayon. Bantay, hilahin niyo silang dalawa palabas para sa akin. Sila ay mga VIP guest na may platinum invitation. Ang aming security fee, natatakot akong wala tayong autoridad. Na makialam sa kanila. Kapitan Lee. Ano ang kinatatakutan mo? Hindi mo ba nakita ang ginawa nila? Nakita ko ang lahat. Hindi ba? Ginagawa lang natin ang tama. At ipinaglalaban ang katarungan. Eksakto. Huwag kang mag-alala. Ako ang nagbibigay ng utos sa'yo ngayon. Kung papanagutin ka ni Master Rick, ako ang mananagot sa'yo. Ang aming 4 na dakilang pamilya, kasama ang lahat ng respetadong bisita na naroroon, ay susuporta sa'yo. Sige, sige at hilahin niyo siya pababa. Hilahin niyo siya pababa. Paalisin niyo siya. Janice, go. Tumanggi ka pa rin bang bumaba? Gusto mo ba talagang gumawa ng malaking eksena? Nakagawa ka na ng eksena. Sa gabing ito, walang sinuman sa North City ang makakaprotekta sa kanila. Hilahin niyo sila pababa. Oo. Teka. Narito si Master Rick. Master Rick. Maligayang pagdating, Master Rick. Ano ang nangyari? Master Rick, ang dalawang scammer na ito ay gumagawa ng nakakainsultong mga pahayag dito. Hindi ka nirerespeto. Kami na ang bahala sa kanila para sa'yo. Scammers. Oo, sila iyon. Kaya, pinangunahan ko na makipagkaisa sa lahat ng naroroon. Naglabas ako ng isang panawagan. Idineklara ko sa North City na putulin ang ugnayan sa dalawang ito at tumayo laban sa hindi mapagkakasundo ang pagtutol. Gumuhit ng malinaw na linya, makipag-alitan. Sapat na respeto ang ibinigay namin sa kanila. Ang kawalan ng respeto kay Master Rick lamang ay sapat na upang sila ay mamatay ng 10,000 beses. Ang dalawang kabataang ito ay mayabang at nagsasalita ng walang pigil. Kung hindi natin sila bibigyan ng ilang mga kahihinatnan, hihilahin nila pababa ang iyong reputasyon sa hinaharap. Gumuhit ng malinaw na linya. Makipag-alitan. Sige, sige, sige. Magaling ang ginawa mo. Master Rick, napakabait mo. Ito ang dapat gawin ng mga nagsisimula. Maghintay lang sandali. Master Rick, gagawin namin ito kagad. Paalisin sila. Tumahimik ka. Ikaw ang dapat humarap dito. Isa kang babaeng hindi marunong magpasalamat. Ama, ano ang ginagawa mo? Ikaw, magmadali ka at lumuhod para humingi ng tawad sa Pangulo. Mabilis. Anong pangulo? Master Shin, hindi ito katanggap-tanggap. Si Miss Shin ay anak ng mayaman na pamilya, anak ng marangal na pamilya, nasa mundo rin ng negosyo, isang mapagpasya at walang awang sumisikat na bituin. Paano siya luluhod sa isang tulad ko? Isang napabayaang babae mula sa mayayamang pamilya? Ridway mula sa North City. Pagbati, Pangulo. Sin Wanyang ng Tianqi Group. Pagbati, Pangulo. Sino siya eksakto? Kahit si Master Rick ay lumuhad sa harap niya, namatay na tayo. Sinubukan lang naming paalisin siya. Ang chairman, ang anak ko ay bata pa. Kumilos siya ng padalos-dalos dahil sa matagal ng katapatan ng pamilyang Shin. Dahil sa matagal ng katapatan ng pamilyang Shin, sana mapatawad mo siya. Basta't handa kang magpatawad sa kanya. Susundin ko ang anumang kondisyon. Ama, nabaliw ka na ba? Paano siya magiging chairman? Kung siya ang chairman, matagal nang naging isa ang pamilyang Siya sa 4 na pinakamalaking pamilya sa kapital. Paano ito bumagsak sa ganitong yugto? Bukod pa riyan, kung siya ang chairman, bakit hindi niya makikilala? Ang iyong mga plano, Rokaksin. Nakikita ko na talaga, hindi ka sumusuko hanggang sa huling sandali. Maaari na kayong lahat tumayo ngayon. Rokaksin, aminado ako na mayroon kang talino. 5 taon na ang nakalipas noong kakauwi ko lang sa bansa. Nakipagtulungan ako sa isang foreign investment company, Fengyip, para paikliin ang pagbebenta ng mga shares ng mga kumpanyang tulad ng Ruida at shares ng 4 na kumpanya sa kabuuan na nagdulot ng kanilang pagkalugi overnight. Pagkatapos ay nakuha ko ang kanilang mga non-performing assets sa presyong bahagyang mas mataas kaysa sa market, na nagmukhang pagliligtas para sa kanila. Kumikita ng magandang reputasyon at goodwill sa business world. Sa totoo lang, malaki ang kinita ko mula doon. Maaaring ilarawan ito bilang nakamamatay at nakakasakit ng puso, hindi ba? Ano? Ang aming kumpanya, Peng Mao, ay nilugi ng inyong pamilyang Shin. Shin Wanyan, ano ba talaga ang nangyayari? So ang inyong pamilyang Shin ang responsable sa lahat ng ito na nagdulot nito. Ang inyong pamilyang Shin ay kasuklam-sukla. Talagang walang hiya ang pamilyang Shin. Gumamit pa sila ng maruruming taktika sa likod ng mga eksena. Shin Wanyan, ano ba talaga ang ginawa mo? Tumahimik ka. Hindi pa ang iyong panahon para magsalita. Feng, huwag kang magmadali. Hindi ka nag-iisa na naghahanap ng paliwanag. Rokaksin, 5 taon na ang nakalipas. Noong unang beses akong kumilos laban sa shares ng pamilyang Siya, inakala kong ito ay isang simpleng atake lamang. Hindi ko inaasahan na sa pamamagitan ng pagprotekta sa pamilyang Siya ay mapupukaw kita. Sobrang competitive, kaya sa nakalipas na 5 taon, hinawakan mo ang pamilyang Siya at hindi mo binitawan. Tama ba?
Ikaw ang nagprotekta sa pamilyang Xia. Ano pa ang inakala mo? Rooka, totoo ba ang sinabi niya? Magsalita ka, totoo ba o hindi? Ang panganay na anak ng pamilyang Shin, gumawa ba siya ng ganito? Alex, huwag mo siyang paniwalaan. Sinusubukan lang niyang isama ako. May sama siya ng loob dahil sa diborsyo. Nabigo lang siyang isama ako kanina. Kaya, sinusubukan niya ulit. Paano mo nagawa yan? Sino ka para gawin yan? Iniis mo bang karapat-dapat kang mapahiya ng ating chairman? Pakiusap, magsalita ng maayos. Maaari mong ailahad ang iyong kaso. Ngunit ang binibining Shin ay kaya ring ipagtanggol ang sarili niya. Pag-usapan natin ang mga katotohanan. Tumutok sa issue. Hindi kailangan ng mga personal na pag-atake. At ang binibining Shin ay tama. Janice Go, kagagaling mo lang na ilagay siya sa mahirap na sitwasyon. Mahirap matiyak na sa pagkakataong ito ay hindi isa na namang maling akusasyon. Hindi ka naniniwala o nakikinig sa sinasabi ko. Ngunit lubos kang naniniwala sa sinasabi niya. Kung gayon, buksan mo ng mabuti ang iyong mga mata at tingnan mo ang binibining Xin na pinag-uusapan. Tao ba siya o demonyo? Natrong. Rokaxit, hulaan mo. Rokashin, hulaan mo. Ano ito? Paano ko malalaman? Pagkatapos kong bumalik sa bansa 5 taon na ang nakakaraan, talaga namang naging maingat ako. Natatakot na baka matuklasan ang insidente ng stock bat. Matutuklasan ito. Kaya naman, lumipat ako sa tradisyonal na pamamaraan para mapasama ang pamilyang Xia. Ang sitwasyon ng daloy ng pera ng pamilyang Xia ay nasa krisis. Pagkatapos, mapasama ang pamilyang Xia sa isang hakbang. Una mong naakit si Alex Xia sa Elite Club. Hinikayat mo siyang bumili ng mga yate at eroplan. Hinikayat mo siyang bumili ng mga yate at eroplan, mga mamahaling villa sa burol at iba pang mamahaling bag. Pagkatapos, natuklasan mong hindi siya interesado sa alinman sa mga bagay na ito. Kaya naman, ginamit mo ang mga promo at exchange meetings. Paghihikayat sa iba't ibang pag-unlad sa mga kumpanya na nagpahintulot kay Alexia at sa isang grupo ng mga negosyante na mamuhunan sa maliliit na industriya tulad ng F2 at real estate. Tama ba ako? Janice Go, ang sinabi niya. Totoo ba lahat yon? Namuhunan ka rin ba sa F2? Namuhunan ako sa real estate na wala ng ilang milyon. Namuhunan ako sa P2P. Nawalan ako ng 1 milyon. Inisip ko sa simula nakikita ang pagsunod sa pamilyang Shi. Ngayon napagtanto ko, mga pawn lang tayo. At ako rin, nawalan ako ng 10 milyon. Kung ilang milyon lang ang nawala sa akin tulad mo, makakagising na lang ako na tumatawa sa panaginip ko. Namuhunan din ako ng malaking halaga ng pera. Akala ko't samba lang ako. Hindi ko inaasahan na isa itong patib. Kailangan mong magbigay sa amin ng paliwanag. Magbigay ka sa amin ng paliwanag. Magbigay ka sa amin ng paliwanag. Ikaw, magbigay ka sa amin ng paliwanag. Mukhang nanalugi, hindi lang ang ating pamilyang Fang. Roka, ano ba talaga ang nangyayari? Binibining shit, hindi kita isinama sa gulo. Ano ang mangyayari pagkatapos? Kailangan ko pa bang ipaliwanag? Magsalita ka, ano ba talaga ang nangyayari? Ama, ang mga proyektong ito ay konektado na sa akin. Ngunit ang pamumuhunan ay likas na sugal. Kung saan may kita, mayroon ding lugi. Bukod pa riyan, pinilit ko ba ang sino man na mag-invest? Kahit na ang pagsunod sa pamilyang Shin sa pagkakataong ito ay hindi kumita, hindi ibig sabihin na hindi tayo kumita noon. Hindi ibig sabihin na hindi tayo kikita sa hinaharap. Kung mayroon mang sama ng loob ang isang tao sa kanyang pagkalugi. Kung mayroon mang sama ng loob ang isang tao sa kanyang pagkalugi. Sige. Handa ang aming pamilyang Shin na ibalik ang inyong mga lugi kasama ang interes. Ngunit simula ngayon, dito na nagtatapos ang ating kooperasyon. Ako, Rookazin, ay tutuperin ng aking salita. Hindi ba't malinaw na banta ito? Kalimutan na, ituring mo na lang itong bayad na aral. Susugod ka ba talaga laban sa kanya? Tama, tama. Tama ang binibining Shin. Sa mundo ng negosyo, may lugi at may kita. Sino ang hindi kumita kasama ang Chunky Group? Kung tatanungin mo ako, dapat may long-term vision tayo. Pagsakripisyo ng maliit na halaga para kumita ng malaki, tama ba? Sundan mo ang pamilyang Shin dito. Sa hinaharap, siguradong kikita ka. Ng yaman, tama ba? Tama. Pagsakripisyo ng maliit na halaga para sa malaking tubo. Rokaxin, maaari mong baliwalain ang iba. Ngunit ang 4 naming pamilya na bago pa man malugi ay bilyon ang halaga at sa hinaharap, daan-daang bilyon. Ginoong Feng, hindi na tulad ng dati ang pamilya Shin. Ilang bilyon lamang. Ngayon, kahit daan-daang bilyon ay madaling makuha. Lene, Ginoong Feng, bagamat mayroon akong mga koneksyon sa mga foreign investment institutions, hindi ibig sabihin nito na ang acquisition ay ako ang nagpapatak. MS, go. Sinasabi mong ako ang mastermind sa likod nito. Maaari ko bang itanong, ang Fanggo Group ay nakakuha ng maraming kumpanyang nakalista taon-taon na may market value na malapit sa 10 bilyong dolyar. Bakit sila makikinig sa akin? Isang tao mula sa pamilyang Shi. Anong ebidensya mo para patunayan na ako ang mastermind sa likod nito? Oo, walang ebidensya dyan. Kung tatanungin mo ako, siguradong dahil iniwan na sila ng pamilya Xia, nandito siya para sadyang gumawa ng gulo. Dagdag pa riyan, ang negosyo ay parang battlefield. Survival of the fittest, the winner takes all. Ito ay isang karaniwang pangyayari lang sa gyera. Ginoong Feng, sa halip na akusahan ako rito at sirain ang reputasyon ko, dapat mong pag-isipan ng mabuti. Kung bakit ka natalo noon, paano ka tuluyang natalo ng isang tao nang hindi ka nabigyan ng pagkakataong lumaban? ikaw, May tapang ka. Simula na akong humanga sa'yo. Pero ano ang susunod na mangyayari? Paano mo ipapaliwanag yan? Ang target mo ay ang pamilya Xia. Pero ang mga nauna mong ayos ay hindi ka nagtagumpay na salakayin ang pamilya Xia. Nang malaman mo na nagawang master ng pamilya Xia ang core technology, nagsimula kang gumawa ng ingay tungkol doon. Gayunpaman, kailangan mo ng daan-daang bilyon na suportang pinansyal. Kaya binago mo ang iyong atensyon sa dalawang kumpanya sa ibang bansa, Chuangning. Chuan Ning,
Ayer, hindi ba't ang alyansa na yon ang kumuha ng 80% ng shares ng aking Sia Group? Rukashin, ang dalawang kumpanyang iyong ininvesta, ano ang kinalaman nila sa'yo? Magsalita ka. Ano ba talaga ang nangyayari? Hindi ako makapaniwala na nangyari ang ganito. Sinasabi nilang ang apat na pinuno ng pamilya ay may matalas na mata at kumikilos ng maingat. Nakikita mo ngayon, iniisip ko kung mali ang mga chismis o tumanda na kayong lahat. Tama ba ang sinabi ni Janice? Talaga? Alex, huwag kang padala sa kanya. Tiyak na hindi siya ang malaking personalidad na iyon. Kung siya ang malaking personalidad na iyon, bakit niya kusang pipiliin na maging isang may bahay sa loob ng maraming taon? Napag-ugnay siya kay Guru Rick. Ang mga taong ito ay mga aktor na inupahan niya para maghayganti sa atin. Kahit siguro Rick ay hindi isang taong maaaring maliitin ng aming pamilyang Shin. Magsalita ka. Ginawa mo ba ito? Taye, hindi ko ginawa. Magsasalita ka ba o hindi? Taye, talaga pong hindi ko ginawa. Bakit hindi ka naniniwala sa akin? Kung hindi mo sasabihin sa akin ang babugbugin kita hanggang mamatay ngayon, ang aming pamilyang Shin ay walang anak na bastardo na tulad mo. Tigil! Ginoong Shin, huwag kang maging marahas ng ganyan. Ewa Shin, hindi mo ba gusto ng ebidensya? Kung gayon, ipapakita ko ang ebidensya. Wrong Bing. Ipakita ang tao dito. Wow, dayuhan siya. Bakit may dayuhan dito? Mike, And McShin, mukha bang pamilyar? Mike, sabihin mo sa lahat ang iyong pagkat at ang buong kwento. Sige, boss. Hello everyone, my name is Mike. Ako ay investment manager sa Fenggu Group. Si Imagine at ako ay dating magkaklase sa kolehiyo. Nagtulungan kami para i-target ang maraming lokal na kumpanya. Kaya talagang ang siya ang gumawa niya. Talagang tuso. Lihim niyang minamanipulate ang mga nagsisinungaling ka. Hindi ko ito ginawa. Mayroon pa akong ibang ebidensya. Kaya mula pa sa simula, siya ay tao ni Janice Go. Hindi ko pa kilala ang boss dati. Nagnakaw ako ng investment funds at noong sinubukan mo akong patay, ang boss ang nagligtas sa akin. Wow, tunay na walang pusong ahas. Pagkatapos kumita ng malaki ang isang tao para sa kanya, tatalikuran niya ito. Rukashin, ano pa ang masasabi mo? Ano pa ang masasabi mo? Mga bastardo na tulad mo, dapat maparusahan ng husto. Ang pamilyang Shin, dapat mawala sa negosyo magpakailanman. Dapat maparusahan ng husto. Dapat maparusahan ng husto. Dapat maparusahan ng husto. Mawala magpakailanman. Ikaw ay isang bastardo na anak. Ang pamilyang Shin namin ay walang kahihiyan na tulad mo. Mula ngayon, itinatakwil ka sa pamilyang Shin. Taye, Boss, Ginoong Rick, ang pamilyang Shin namin ay nahaharap sa ganitong issue. Ako, si Shin Wunyan, ay hindi makakatakas sa responsibilidad. Kasalanan ng ama kung hindi niya maturuan ng mabuti ang anak. Tatagpin ko ang lahat ng parusa. Ang pera, ako, si Shin Wunyan, ay magbabayad sa lahat ng may tubo. Sana'y mapatawad ninyo ang hindi karapat-dapat na buhay ng anak na ito. Kung gusto mong bayaran ng ama ang utang ng anak, ayos lang. Pero kailangan mong tanungin si Kim na Shin. Mayroon pa bang sapat na pera ang inyong pamilyang Shin? Pinuno, patawarin mo ang aking kamangmangan. Sinabi lang ng pinuno ng pamilyang Chen. Ang pamilyang Chen ay hindi na tulad ng dati. Ang pagnanais na makalikom ng bilyon-bilyon sa isang iglap ay hindi problema. Higit pa rito, lahat ng kilalang tao na narito ay namuhunan ng hindi higit sa 10 bilyon. Ang maliit na halagang ito ng pera. Para sa pamilyang Chen, anong uri ng problema ito? Bayaran mo lang ang pera. Bayaran ang pera. Hindi ka ba mausisa kung bakit mo pagtataksilan si Miss Chen para lang sa 10 bilyon? Sabihin mo sa lahat. Magkano ang iyong nawala sa pamumuhunan sa cryptocurrencies? Sa kabuuan, paano mo nalaman? Ikaw ang nagplano para sa akin. gamitin ang iyong mga paraan para harapin ka. Hindi ba? Sa mga taong ito, ay lihim niya akong tinutulungan. Magkano ang nawala? 10 bilyon. 20 bilyon. 50 bilyon. Tapos na ang pamilyang Chen. Lahat ng pinaghirapan ko sa buong buhay. Sinira mo, hindi ka man lang nagpapasalamat na anak. Wala akong mukhang maihaharap sa ating mga ninuno. Tatay, ayos ka lang ba? Bumangon ka. Tatay, gusto ko lang sana. Tinutulungan lang kita na matupad ang iyong hangarin. Umalis ka sa paningin ko. Halimaw ka, naitulak mo ang pamilyang Chen sa bingit ng pagbagsak. Ngayon, kukunin ko ang iyong buhay upang bayaran ang utang sa lahat ng mga pinuno ng pamilya. Tigil. Huwag mong dumisan ang mata ng pinuno. Pinuno, niloko mo kami at ninakaw ang aming pera. Ano ang dapat naming gawin? Paano ang pera namin? Ipapaalala ko kay Miss Chen na nakikipagkasundo na siya sa pamilyang Xia, hindi ba? Dahil hindi makabayad ang pamilyang Chen. Siyempre, ang pamilyang Xia ang tutulong sa pagbabayad nito. Bilang mag-asawa, dapat ninyong harapin ang mga hamon ng magkasama at umunlad at umatras bilang isang unit. Hindi ba't ganoon, Alexia? Oo. Dagdag pa rito, ang mga pagkalugi na natamo ng lahat dito ay orihinal na dahil sa'yo. Pinanghahawakan mo ang kapangyarihan at impluensya. Iniwan ang iyong asawa at anak. Ngayon, ang iyong pamilya Xia ang nagbabayad ng utang ng pamilya Xin. Ito ay isang magandang deal para sa'yo, hindi ba? Ang lahat ng elite na naririto ngayon ay lahat mga saksi sa iyong pinakamalalim na damdamin. Kung gusto mong bawiin ang kasal ngayon, natatakot ako na hindi na magkakaroon ng lugar ang pamilya Xia. Binata, palagi kang naghahanap ng higit pa kahit mayroon ka ng sapat. Nakalaan sa iyo ang malaking pagkalugi. Alex, ilang 10 bilyon lang naman yan. Huwag kang mag-alala. 1 bilyong alok ngayong gabi. Tiyak na mananalo ang pamilya Xia.
Malalakas ang lahat ngayong gabi. Paano magiging pabor sa pamilya siya? Dahil, Nakakuha siya ng insider information ng mas maaga. Alam niyang may mahalagang tao na nagpasya na ikaw, Alex Shai, ay dapat manalo sa bid. Ano? Paano mayroon pang mga operasyon sa likod ng kurtina? Napakaswerte naman ng pamilya Shi. Iyon ang dahilan kung bakit siya nagplano ng maigi na gusto kanyang pakasalan. Tama ba? Roka Shin. Siya nga. Ako ang nagsabi sa anak ko. Roka, talagang wala kang kahihiyan. Alex, ako. Pero ang hindi mo alam, ay ako ang tumulong sa iyong pamilya Shi na manalo sa bid. Janice, wow. Malinaw na mayroon kang kahangahangang background. Gayunpaman, hindi mo sinabi sa akin ang anumang bagay. Bakit mo itinago ang lahat ng iyon? Malinaw na kung sinabi mo sa akin, hindi mangyayari ang sitwasyon ngayon. Hindi sana tayo maghihiwalay. Bakit nga ba? Sasabihin ko sana sa iyo, pero masaya talaga ako na hindi ko sinabi sa iyo ng mas maaga. Pinakita nito sa akin ang iyong tunay na pagkatao. Gusto mong iwanan ang isang asawa na nag-alaga sa iyo ng buong puso sa loob ng 5 taon para lang sa yaman at kapangyarihan ng pamilya Xi upang pakasalan si Roka Shin. Dapat mong bayaran ang presyo ng iyong pagpili. Sige. Inaamin ko na ako ang nagdala nito sa aking sarili. Nagkamali ako sa'yo. Ngunit, noong panahong iyon, nahihirapan ng pamilya siya. Wala akong pagpipilian. Ngunit kung iniisip mo na magsisisi ako, natatakot akong mabibigo ka. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, Janice Bo, kahit na tama ang lahat ng nangyayari ngayon, hindi pa rin kita pasasalamatan. Nais ko na lang sana na magkunwari akong hindi kita minahal. Minahal kita. Napakakatang iyon. Bulag, mas masahol pa sa baboy o aso. Kung hindi dahil sa tulong ng manager nitong mga nakaraang taon, paano nakarating ang pamilya siya sa yugtong ito? Hindi ko kailangan ng tulong niya kahit kailan. Anumang yaman at kaluwalhatian, malaking kapangyarihan at impluwensya. Walang kapantay na kapangyarihan at impluwensya. Hindi ko yun pakialam kahit kaunti. Noong panahong iyon, nais ko lang talagang magpatuloy ng matatag. Gawin kung ano ang gusto ko. Ngunit iginiit ng lolo ko na piliin ako at pinindot din ako ng aking ina. Ngunit, alam mo ba kung paano ko nalampasan ang nakaraang 5 taon? Alam mo ba kung paano ko nalampasan ang nakaraang 5 taon? Sinusubukan niyang makakuha ng simpatsya. Hindi ba niya kayang bayaran ang pera? Lahat. Ako, si Alex, sinasabi ko ito, hindi para umiwas sa anumang responsibilidad. Wala akong kakayahan na tumayo kasama ninyong lahat. Ang perang utang sa pamilya Z, tiyak na babayaran ko ng buo. Hindi ko ito mababayaran ngayon. Babalik ako bukas. Hindi mo ito mababayaran sa buhay na ito. Pakiusap bigyan mo ako ng sandali. Babalik ako ngayon para ayusin ang mga ari-arian. Palem. Alex, hintayin mo ako. Boss, hayaan na lang ba natin silang umalis ng ganito? Hayaan mo silang umalis. Pagbati, boss. Boss, hinahayaan na lang natin silang umalis ng ganito. Hindi ba't masyado na itong pagpaparaya sa kanila? Ang mga taong tulad nila ay sumusunod sa uso at pumupuri sa iba. Bakit hindi mo ako hayaang humarap para sa'yo? Putulin ang kanilang mga paraan ng iwanan sila ng walang labasan. Putulin ang kanilang mga paraan ng pamumuhay. Lahat, kung tama ang aking pagkakaintindi. Kanina lang, ang mga pumupuri sa kanila bilang perpektong mag-asawa. Ay kayo yata, hindi ba? Boss, bulag kami. Nabigo kaming makilala ang isang dakilang tao. Nalinlang kami ng 2 scammer na ito. Humihingi kami ng inyong paumanhin. Bigyan kami ng pagkakataong magsimula muli. Madali rin akong naimpluwensyahan ng iba. Handa ang pamilyang Su na tanggapin ang parusa. Patawarin mo kami, boss. Handa kaming tanggapin ang parusa. CJ. Dahil lahat kayo ay handang tanggapin ang parusa. Kung gayon, hanapin ninyo ang sarili ninyong paraan upang mabuhay. Ay, boss. Hindi ka nagbibiro, hindi ba? Sa tingin mo ba nagbibiro ako? Kahit na nabulag kami sa iyong kadakilaan at ginulo ka namin, hindi namin nararapat ang parusang ito. Boss, kung lahat tayo ay hahanap ng sarili nating paraan sa hinaharap sa Northern City, sino ang makakapamuno nito? Ang hinihingi sa iyo ng boss, gawin mo na lang. Master Rick, gayon pa man. Ito ay tungkol sa buhay at kamatayan ng lahat ng aming mga pamilya. Kailangan nating lumaban para dito. Nakita ko ito mula pa sa simula. Nalinlang tayong lahat ni Rukashi. Nagkasala kami sa presidente. Handa akong isuko ang kalahati ng mga ari-arian ng aking pamilya. Sana ay bigyan ako ng presidente ng pagkakataon na makabawi. Handa rin ako. Pakiusap, bigyan mo kami ng pagkakataon, presidente. Bagaman si Rukashin ay tuso at mapanlinla, hinahangad lamang ang tubo. Hindi siya lubos na walang silbi. Kahit papaano, napalinaw niya sa akin ang inyong mga mukhang nakatuon lamang sa tubo. Rickway, sabihin mo sa kanila ang ikasyam na tuntunin sa Cloud Secret Chamber of Commerce. Ano iyon? Isang taong naghahangad lamang ng tubo. Isang taong hindi titigil sa anumang paraan. Paalisin sila. Bawalan sila sa buong lungsod. Talunin sila kapag nakikita sila. Alam ninyong lahat kung ano ang mga kahihinatnan. Maaari ninyong piliin ang inyong sariling landas. Ang aming henhay ay handang paalisin mula sa Chamber of Commerce. Shenzingo, naisip mo na ba itong mabuti? Ginoong Rick, bagaman ang aming henhay ay suportado ng Chamber of Commerce, gayunpaman, sa paglipas ng mga tao, ang mga kontribusyon na ibinigay ko sa kamara ay higit pa kaysa sa sinuman sa inyo. At ngayon, dahil lamang sa isang maliit na pagkakamali, burahin na lamang ang lahat ng aking mga nagawa. Hindi ko matanggap. Isang maliit na pagkakamali na tulad nito. Shenzingo, sa puntong ito, hindi mo pa rin aaminin ang iyong pagkakamali. Ginoong Rick, dahil sa likas na katangian ng negosyante na maghangad ng tubo,
Gaya ng nabanggit ni Rukashin kanina, ang mundo ng negosyo ay parang isang battlefield. Ang survival of the fittest, panlilinlang, at pandaraya ay mga karaniwang estratehiya. Bukod pa rito, nagbago na ang panahon ngayon. Siyempre, dati, ang Unimi Chamber of Commerce ang nangingibabaw. Wala kaming pagpipilian kundi umasa sa kanila. Ngunit ngayon, iba na. Ang kamara na binuo ng 4 na dakilang pamilya ng Xiangji ay nagpapakita ng tendensya ng kahusayan. Itinutulak tayo ngayon ng presidente sa bingit ng kapahamakan. Pinalalakas lamang nito ang kompetisyon. Hahaha. Ang pinuno ng pamilya Peng. Mukhang matagal mo ng balak na maghimagsik. Ginoong Rick, ang mga tao ay naghahangad ng mas mataas. Ang tubig ay dumadaloy pababa. Manahimik ka. Kayong mga taxi. Mali ang pagtansya ko sa inyong lahat. Ginoong Rick, bakit hindi nyo makita ng malinaw ang sitwasyon? Tapos na ang panahon ng Unimi Chamber of Commerce. Maaari kayong sumali. Sa Jinghai Chamber of Commerce kasama kami. Gamit ang inyong lakas. Ang Jinghai Chamber of Commerce. Tiyak na may lugar para tayo ay sumikat. Paano mo nagawa yan? Ano ba ang Jinghai Chamber of Commerce? Hindi kayo karapat-dapat kahit magdala ng sapatos ng aming presidente. Hindi kayo karapat-dapat kahit magdala ng sapatos ng aming presidente. Sino mang maninirang puri sa aming Jinghai. Sino yon? Ang pamilya He mula sa Jinghai Chamber of Commerce. Eric He. Ang pamilya Chen mula sa Jinghai. Victor Chen. Bagaman ang aking Jinghai Chamber of Commerce ay kamakailan lamang na itatag at kasalukuyan itong nagre-rekluta ng malawakan. Hindi ibig sabihin nito na tinatanggap namin ang sinumang hindi mapagkakatiwalaan. Bukod pa rito, ang taong inalipusta ay ang aking kasintahan, ang kasintahan ni Eric He. Ako, Ang kasintahan. Tama, Miss Gyu. Ginoong He. Paano ko hindi nalaman na mayroon akong kasunduan? Bilang pinakamatandang apo ng pamilya He sa Beijing, ako, si Eric He, ay syempre hindi ako magsasalita ng basta-basta. Missy, maiintindihan mo pagkatapos basahin ang liham na ito. Bagaman ang Jinghai Chamber of Commerce at ang Unimi Chamber of Commerce ay dating naglalabanan, sa hinaharap magiging isang pamilya tayo. Ang pag-alipusta kay Miss Gyu ay katumbas ng pag-alipusta sa aking pamilya He sa Beijing. Ang pag-alipusta kay Miss Gyu ay katumbas ng pag-alipusta sa aking pamilya He sa Xiangji. Umaasa akong alam ng lahat kung ano ang mas mabuti para sa kanila. Rick Wei, ayusin mo itong mabuti. Huwag mo akong bibigyan muli. Oh, Lahat, lumabas na ka. Opo, opo. Ang sulat kamay sa liham na ito ay tunay ngang sulat ng aking lolo. Miss Go. Ang aming Ginoong He ay isang lalaking may malalim na damdamin at katapatan. Siya ay nawala sa loob ng 5 taon. Ang aming Ginoong He ay hinahanap ka sa loob ng 5 taon. Ginoong He. May tanong ako. Ang ganitong uri ng kasal na pinagkasunduan ay karaniwang biro lamang ng mga matatanda sa magkabilang panig para makabuo ng pagkakaibigan. Maaaring bilangin ito o hindi. Bilang pinakamatandang apo ng pamilya He sa Xiangji, bakit mo ito binibigyang pansin ng ganito? Bakit mo ito binibigyang pansin ng ganito? Kahit walang kasunduan noong pagkabata, ikaw pa rin ang papakasalan ko. Bakit? Ano ang ginagawa mo? Hindi mo ba naiintindihan? Siyempre, ang layunin ay guluhin ka. Isang pasaway na walang magulang. Maaalis ka sa pamilya He sa lalong madaling panahon. Maaaring hindi na kita magawang guluhin sa hinaharap. Pasaway ka, pasaway. Paano mo nagawang kagatin ako? Saktan mo siya hanggang mamatay. Tigilan mo yan. Bakit mo siya sinasaktan? Sinaktan ko lang siya. Ano ang nangyayari? Huwag kang matakot. Poprotektahan kita simula ngayon. CJ. Maaaring ito ay ang matinding lakas. Nagkakagusto tayo sa isa't isa. Nagkakagusto tayo sa isa't isa. Nagkakagusto tayo sa isa't isa. Matagal ko nang naririnig ang husay ni Miss Gu sa negosyo at hinahangaan ko siya. Umaasa akong makakapagtulungan tayo. Makakapagtulungan. Tama. Ang pamilya He, bagaman ito ang nangunguna sa 4 na dakilang pamilya, mayroon itong maraming sangay na may maraming paksyon. Kahit ako ang pinakamatandang apo. Maaga namatay ang aking mga magulang. Wala akong tunay na kapangyarihan. Ang buong pamilya ay kontrolado ng pamilya ng aking pangalawang tiyuhin. Kapag ang sitwasyon ay naging hindi paborable para sa pamilya He, ako ang magiging biktima ng pamilya He. Kaya, gusto mong gamitin ang aking pagkatao para tulungan kang magtatag ng foothold sa pamilya. Tama. Ngunit, hindi ko hahayaan si Miss Gu na magtrabaho ng walang kapalit. Nakita rin ni Miss Gu ngayon, ang malakas na pag-akyat ng Jinghai Chamber of Commerce ay nagsimula ng yumanig sa dominanteng posisyon sa negosyo ng Unimi Chamber of Commerce. Kung ayaw mong makita, ang Unimi Chamber of Commerce ay natalo sa pamamagitan mo. Natatakot ako. Ako lamang ang makakatulong sa'yo. Oh, Ako, bilang pinakamatandang apo ng pamilya He, ay sisirain ang Jinghai mula sa loob. Pagkatapos ay hihikayatin ko ang ilang malalakas na pamilya na sumali sa Unimi Chamber of Commerce. Sa ganitong paraan, ang Unimi Chamber of Commerce ay walang magiging kalaban. At ito ay lalakas ng higit pa. Ano sa tingin mo ang aking suhestyon? maganda ang suhestyon. Ngunit ang kasal, hindi ko ito magagawang sang-ayunan. Ako, naiintindihan ko. Nagdaan ako sa isang malungkot na karanasan sa kasal. Hindi ako nagmamadali para sa iyong sagot ngayon. Mayroon akong oras. Hihintayin kita. Alex Shi. Tumigil ka dyan. Miss Shin, ano ang gusto mo sa pagkakataong ito? Gusto kong makipagtulungan sa iyo. Makipagtulungan? Inaamin ko. Ako ang nasa likod ng mga nangyari noon. Ngunit ang negosyo ay parang isang battlefield.
Ikaw o ako? Hindi ba? Hindi na ako maniniwala sa anumang salita mo. Hindi na ako maniniwala sa anumang salita mo. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isa pang balita. Peke ang pagkakakilanlan ni Janice Go. Kakaugnay lang niya sa isang lalaki. Pagkaalis lang natin, si Eric Lee mula sa Jinghai Business Association ay hayagang inanunsyo ang kanyang kasal kay Janice Go. Ano? Ginagamit lang niya ang impluensya ng pamilyang He sa Jinghai para ipaghiganti tayo. At ano naman? Pagkatapos ng lahat, tayo ang naunang nakasakit sa kanya. Naisip mo ba kung paano haharapin ang pamilyang Sia pag uwi mo? Sa loob ng 3 araw, magdaraos ng welcome banquet ang Dragon King bilang pagbati sa pagbabalik ng prinsesa ng Dragon Palace. Kasalukuyan, malawakan nilang inaanyayahan ng mga maharlikang pamilya at maimpluwensyang tao sa Daksha. Ang aming pamilyang Zin ay nakatanggap na ng imbitasyon. Ang pamilyang Sia ay napakalapit sa pamilyang Zin. Maaari tayong magsama. Kung maaari tayong makipag-ugnayan sa prinsesa ng Dragon Palace. Ang ating mga pamilya ay magiging kilala. At malulutas ang kasalukuyang krisis sa utak. Huwag kang mag-alala tungkol naman sa babaeng iyon. Ako na ang bahala sa kanya. Boss, hindi ka natulog magdamag. Magpahinga ka muna. Ayos lang ako. Alagaan mo ito para sa akin. Ito ang... Sia Group, plano sa pagkuha ng empleyado. Boss, ganito ka tinrato ng pamilyang Sia at gusto mo pa rin silang tulungan. Ang pamilyang Sia ang mali. Ang mga empleyado ay inosente. Hindi maganda ang kasalukuyang ekonomiya. Mataas ang pressure sa mahirap maghanap ng trabaho. Bawat isa sa kanila ay may pamilyang kailangang alagaan. Ayusin mo ang kanilang mga usapin ayon sa planong ito. Sige po, boss. Siguradong aayusin ko ito. Nga pala, ito ang room card para sa Emperor Suite 1 sa Northern City Empire Hotel. Ang iyong Shangri-La property ay nagbayad na para sa mahigit 100 tagalinis para ayusin ang lugar. Kailangan pa ng 2 araw pa para matapos ang paglilinis. Okay, CJ. Oo. Sino ang nagpadala sa iyo? Pumunta ka sa iyong lumikha. Boss, ayos ka lang ba? Marumi kang babae. Nagbago na ang isip ko. Gusto ko siyang buhay. Kunin niyo siya. Mas mabuti pang iwanan ninyo ako ngayon. Maaari kong isaalang-alang na iligtas ang buhay ninyo. Nasa bingit ka na ng kamatayan pero matigas ka pa rin. Alam mo na ako ang presidente ng Unimi Trading Company. Alam ko. Ngunit may isang taong binanggit ang pangalan mo ng partikular at gusto kang patay. Magbabayad ako ng 100 beses para mabawi ang buhay. Sabihin mo sa akin, sino ang mamimili? Naglalakbay ako sa buong mundo. Lubos kong pinahahalagahan ng integridad. Dapat kang lumayo. Pero, sinipa mo lang ako. Dapat mo akong bayaran, di ba? Pakawalan mo ako. Hahaha. Bitawan mo ako. Hahaha. Bitawan mo siya. Sino ka? Umayos ka sa sarili mo. Okay ka lang ba? Ayos lang ako. Na-sprain lang ang ankle ko. Dadadlahin kita para sa paggamot. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Victor Chen, kailangan kong malaman kung sino mismo ang nanakit sa nobya ko. Walang problema. Lahat, magtipon kayo. Biguanzi, pumila. Relax. Attention. Ngayong araw, may napaka-importanteng tao ang mananatili sa aming Emperor Hotel. Kailangan natin silang pakiramdamin na parang nasa bahay sila. Simula sa sandaling ito, lahat ay dapat kumilos ng maayos. Naiintindihan nyo ba? Opo, sir. Simula ngayon, ayokong makakita ng kahit ano alikabok sa hotel. Opo. Mula ngayon, dapat kayong lahat ay nakangiti. Opo. Mula ngayon, ayokong makakita ng kahit sino ng mga estranghero sa hotel. Naiintindihan mo ba? Opo. Hello, Lim. Lumayo ka sa daan. Huwag kang makialam sa pagtanggap namin. Espesyal na bisita mula sa Unim Trading Chamber. Magsalita ka ng maayos. Paano mo nalaman na hindi siya isang mahalagang tao? Sino ang sinusubukan mong takutin? Mukha siyang mahirap mula ulo hanggang paa. Paano siya magiging ang mahalagang tao? Oh, kung gayon, sabihin mo sa akin, paano dapat tingnan ang isang mahalagang tao? Wow! Ang kwintas na suot mo, limited edition ng Hermes. Kwintas na platinum diamond, na nagkakahalaga ng $2 milyong. Ang mga damit na suot mo, ang pinakamahal sa buong mundo. Ang Marilyn Monroe dress, ay nagkakahalaga ng $1 milyong. At sa kanyang kamay, suot niya, ang pinakamahal na Vacheron Constantin watch sa mundo, na nagkakahalaga ng higit sa $6 na milyong. Oh, hindi ba ito ang asawa ng pinsan ko? Kakahiwalay lang ng pinsan ko sa iyo at nakahanap ka na ng iba. Ha ha ha. Sa tingin ko nagkakamali ka. Ako ang nakipag-divorce sa kanya. Okay.
Pero kailangan kong sabihin sa iyo. Ang Empire Hotel na ito ay hindi lugar para sa mga tulad mo. Ang pinsan ko, binigyan ka ng 1 milyon, di ba? Sapat na lang iyon para sa 2 gabing pamamalagi dito. Mag-book ka ng kwarto. Dapat kang pumunta sa budget hotel sa kabilang kalsada. Ang presyo nito ay 80 yuan kada gabi. Perpekto iyon para sa iyo. Nabaliw ka na ba? Ang gwapong binata na ito ay mukhang disente. Sayang, nangangalap lang siya ng basura. Sa tingin ko naghahanap ka ng gulo. Oh my God, pa, tingnan mo, nakakatakot siya sa akin. Huwag kang matakot. Lalaki, paano mo nagawang kumilos ng pabigla-bigla sa harap ko, Pakchin? Naghahanap ka ba ng gulo? Pak Chin, ang panganay na anak ng pamilyang Chen, ang pinakamataas sa 4 na dakilang pamilya sa Northern City. Ang gwapo niya. Kung gayon, siya na siguro ang mahalagang tao na dapat nating salubungin. Alainan, welcome. Respetadong batang Gino. Ang presidential suite number 1 ay handa na para sa iyo. Teka, ang presidential suite number 1 para sa akin. Ang AEC Gold Card para sa presidential suite number 1. Siya na kaya ang kailangan natin. Salubungin na mahalagang tao. Ha ha ha, nakakatawa talaga. Kailangan kong sabihin, Janice Go, ang iyong acting skills ay gumagaling araw-araw. Maaari kang magsinungaling ng walang pag-aalinlangan. Siya na nga ang mahalagang tao. At ang pinakamayamang tao sa Northern City. Pinakamayamang tao sa Northern City. Pero sino ang nagmamayari ng 30,000 square meters ng Shangri-La property? Ang pinakamayaman sa Northern City. Nakakatawa, hindi ka rin magsabi na ikaw ang pinakamayamang tao sa Beijing. Eric He, di ba? Tama, ako rin. Ha ha ha. Ang galing ninyong umarte. Isa ay isang inabando ng asawa na maaari lamang maging yaya. Isa, isang kabit lang na hindi alam kung paano mabuhay kundi sa gastos ng mga babae. Pero kayong dalawa ay talagang perpektong pares. Kayo na mula sa mababang uri, alam ninyong mag-enjoy. Naghahanap ka ng gulo. Anong nangyayari? Masyadong maingay. Manager Zhao, siya ang panganay na anak ng pamilyang Chen. Siya ang mahalagang tao na kailangan nating salubungin. Oh, Mr. Chen. Paumanhin sa mahinang pagtanggap, paumanhin sa mahinang pagtanggap. Manager Zhao, at ang 20 na ito, isa ay nagpapanggap na pinakamayamang tao sa Northern City. Ang isa naman ay nagpapanggap na pinakamayamang tao sa beach. Nanggugulo dito. Wait, Manager Shachen, since she claims to be the richest, little don't we let her prove her innocence, right? Chen, your father barely managed to save the Chen family yesterday. Are you trying to destroy it today? Oh, I'm so scared. Oh, keep pretending, just keep pretending. It seems you won't give up until you hit dead end. I was just hurt. Take a break, I'll handle it. Didn't think that. With his cold demeanor, he actually had a kind side. Manager, I want to buy the Emperor Hotel. How much will it cost? Not much. Its market value is only 3 billion piso. Oh, you don't need to buy it. Just 3 billion piso. I'll buy it and give it to you. Consider it an engagement gift. Who gives a hotel as an engagement gift? Besides, the Emperor Hotel is already under the portfolio. Forget it. If I don't let him show off a little now, he won't be able to maintain his reputation. Within 10 minutes. I want 3 billion piso sent to the Emperor Hotel. Tell Qin Haoshan to arrive at the Emperor Hotel within 10 minutes. Isa 0 minutes. 3 billion piso. I must find my father. Ha ha ha. Alright then, I'll give you this chance. Isa 0 minutes, right? The 10 minutes are up. Where's the money? Where's the person? 3, 2. The money is here. Oh my God, this is a car full of money. I've never seen this much money in my life. It's over. What kind of big shot did you mess with? What kind of big shot did you mess with? This? How is this possible? Now, can we go in now? Yes, of course you can. Boss, please come in. Get out of the way. Don't disturb Lelefine's comfort. Wait a moment. We can't let them in. This must be fake money. What fake money? Exactly. Manager Shu Chen, look how shabby they look. How can they have this much money? You better check this money carefully. It must be fake. You really fooled me. Do you think there's no one at the Empire Hotel? Just to show off in front of a woman. You really have the guts. Unfortunate, you've offended someone you can't afford to offend. You ungrateful son, what are you doing? Greetings, boss. Chen Xingru, you've raised a really good son. Please, boss, please spare my son's life. Father, what are you doing? Are you stupid? Hurry up and kneel to apologize to the boss. Boss, I'm sorry. How is this possible? CJ, iligpit mo sila. Naniniwala akong mahahawakan mo ito ng maayos. Salamat, boss. Titiyakin kong paparusahan ko sila sa tamang paraan. Bumilis ka at umuwi na. Oy, pa. Kayo tatlo, immoral. Ang parusa ay ang paglilinis ng banyo sa loob ng 3 taon. Salamat, boss. Ano ang tinatawanan mo? Sa paraan mong pag-asikaso ng mga bagay ng malumanay. Hindi ka takataka na inaapi ka ng mga tao. Matuwid ako sa mga gantimpala at parusa. Malalaking pagkakamali ay may malalaking parusa, at maliliit na pagkakamali ay may maliliit na parusa. Hindi kailangang maging sukdulan sa lahat ng bagay. Oh, saka nga pala. Ang perang ito para sa biyahe. Dapat may hingiin kang ibalik ito. Ang hotel na ito ay akin, hindi ko pa plano ibenta.
Pag-aari mo, bakit hindi mo sinabi yan kagad? Malapit ko na sanang sabihin yan, pero hindi mo ako binigyan ng pagkakataon. Salamat sa paghatid mo sa akin. Kaya kong pumasok mag-isa. Lenan, CJ. Ay, hayaan mo. Magandang pagbati, kamahalan. Nagkamali kayo ng tao. Hindi, ikaw ang taong hinahanap namin. Kamahalan, sino ka ba talaga? Ako si Madam Angela, ang kanang kamay na sugo ng palasyo ng Hari ng Dragon. Napunta ako rito para hanapin ka ayon sa utos ng Dragon Master. Ano? Palasyo ng Hari ng Dragon? Ito ay isang nilalang na nirerespeto ng lahat. Pagsasakripisyo ng buhay, pagpapadanak ng dugo, pagpapatalsik sa mga mananakop, pagtatanggol sa bayan. Sino ang inyong Dragon Master? Hanyan Ju. Nanay, iniwan na ba tayo ni tatay? Apo, ayos lang, hindi tayo iniwan ni tatay. Umalis lang siya para gawin ang isang bagay na mas mahalaga. Pero si nanay ay may sakit, at hindi na uuwi si tatay. Naiinis ako kay tatay. Nanay. Bakit ka natutulog? I don't know this person. All of you must leave. Your Highness, if you dare to stop me again, I won't be polite with you. Get up. I'll say it again. Get up. Your Highness, the Dragon King Lord has his reasons. Please forgive him. What reasons could he have? Abandoning his wife and daughter. Where was he when his mother died? At that time, the border of the Great Sia Kingdom was invaded Yisai the Woko. Our army was defeated terribly. Enemy forces poured in like tide. At critical moment, your father led 3,000 soldiers from the Dragon Kings to stand and resist a million enemy soldiers. He defeated the invaders with his own strength. Saved hundreds of thousands of people on the border. Over the years, the invaders dared not attack, thanks to your father protecting the northern border. But your father was always worried about you and your mother. He specifically asked us to find. This search has lasted for 20 years. Boss, your father is a great hero who protected his country. Please forgive him. Where is he now? Your father. He is currently guarding the Dragon King's palace in the northern region. After hearing about your news, he decided to retire and return to the countryside. Within 3 days, he will arrive in the northern city to hold a welcoming banquet for you. All right. Tell him. Ang aking biyenan. Paano ka nakapasok dito? Salamat sa katayuan ng iyong pamilya. Hindi ka karapat-dapat na nandito sa marangyang pagtitipon na ito. Tigilan mo ang pangungutya sa akin. Ang aking anak, malapit nang ikasal kay Miss Shin. Iba ang araw ngayon kumpara sa nakaraan. Oh, kaya pala totoo ang mga chismis. Ang iyong anak talagang iniwan ang kanyang asawa para umakyat sa social ladder. Diyos ko, nakakalungkot naman para sa isang nagsumika para sa iyong pamilya. Ang babaeng iyon. Ang murang babaeng iyon, hindi niya karapat-dapat ang aking anak, karapat-dapat siyang iwanan. Ang aking anak ngayon ay isang lalaki sa mga lalaki. At kasama ang pamilyang Shin, perpektong tugma ito. Ang pamilyang Shin lang, mukhang pinupuri mo sila hanggang sa langit. Ang aking anak na babae, malapit nang ikasal sa pangalawang anak ng pamilyang Tang. Deotang, ang pamilyang Tang ay ang pinakamahusay na pamilya sa 12 prefecture ng Jiangnan. Ang marangyang pagtitipon na ito, ang inorganisa ng pamilyang Tang tulad ng itinalaga ng unang babaeng mandirigma ng Daxia. Kung ikukumpara sa pamilyang Shin, ito ay mas mataas na antas. Hindi lang isang hakbang na mas mataas, ganoon lang kasimple iyan. Mama, ang ibig mong sabihin, hindi rin naiintindihan ni Auntie sa kakayahan ng kanilang pamilya, ang pagkakaroon ng pagkakataong makapunta at makita ang mundo. Diyos ko. Sino nga ba ang nagyayabang tungkol sa anak niya na malapit nang magpakasal kay Miss Shin? Bakit nauna ang dating asawa? Hay nako, bilis, utos mo sa waiter na kumuha ng isang bowl ng sunflower seeds. Maya-maya. Baka may magandang palabas na mapapanood. Sige. Paano mo nagawang pumunta rito? Anong ginagawa mo rito? Araw na maliwanag pa. Paanong may nakakita kang multo? Anong sinabi mo? Ikaw ang multo. Naglibot ka lang. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, kahit gaano ka pa kumapit, hindi nito mababago ang katotohanan na ikaw ang pinabayaan na babae ng pamilyang Sia. Tingnan mo ang iyong kayabang na kilos. Ang pamilyang Sia mo, hindi ko na talaga gusto. Mas mabuti kung ganoon. Ngayon, si Roka ang asawa ng kapatid ko. Hindi ka natitingnan pa ng kapatid ko. Sa tingin ko, hindi pa nasabi sa'yo ni Alex. Ang pamilyang Shin ay bumagsak na. Ang iyong mahal na panganay na anak mula sa pamilyang Shin ang nagdulot sa pamilyang Sia na magkaroon ng utang na mahigit 10 bilyon. Narinig ko na may nangyari sa pamilyang Shin. At ngayon, mukhang totoo nga, kalokohan. Ang pamilyang Shin ay suportado ni Maestro Rick. Si Maestro Rick ang pinuno ng lungsod ng Big Sea. Sino ang makakatalo sa kanila? Nabaliw na ba ang babaeng ito? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Naiinggit ka lang kay Roka. Inggit na nakakabaliw, di ba? Batay lamang sa koneksyon ng pamilyang Shin kay Maestro Rick sa Northern City. Kahit sino ay maaaring bumagsak, ngunit ang pamilyang Shin ay hindi babagsak. Maniwala ka man o hindi. Ano ang silbi ng iyong mga kalokohan dito? Huwag mong dungisan ang reputasyon ng pamilyang Sia dito. Umalis ka na rito ngayon din.
Wala kang karapatang paalisin ako. Walang karapatan. Kailangan mo lang matuto ng leksyon. Magandang araw sa lahat. Ang taong ito ay nakikipag-date sa mga random na lalaki sa buong hilagang lungsod. Nakakuha pa siya ng ilang mga sakit. Ang pamilyang siya ay ipinagtabuyan na siya. Lahat, mag-ingat. Huwag hayaan siyang sirain ang iyong buhay. Nagsasalita ka pa rin ng walang saysay, hindi ba? Mukhang hindi mo pa natutunan ang iyong leksyon. Tigil. Paano mo nagawang saktan ng aking ina? Gaya ng sabi ko, ito ang iyong ina. Hindi ako magiging mabait sa kanya. Huwag mong kalimutan, ang ginawa ng iyong pamilya sa akin. Ito na ay kabutihan ko na. Hayaan siyang kausapin ako dito. Diyos ko, ilang araw pa lang ang nakalipas. Janice Gu. Siya ay naging matapang. Ngunit anuman ang mangyari, siya ang iyong dating biyenan. Sinaktan mo siya. Ito ay talagang hindi angkop, hindi ba? Kung ako ang tatanungin, handa akong maging tagapamayapa. Hipag, ikaw, bigyan mo si Janice Gu ng 3 pagyukot. At ang bagay na ito ay babaliwalain. Gusto mong humingi ako ng tawad sa kanya. Nangangarap ka. Salamat sa iyong mabubuting intensyon. Mga bagay ng aming pamilya, hindi kailangan ng pakikialam ng iba. Dahil kasal tayo. Hindi ko isasama ang nangyari ngayon laban sa iyo, ngunit ang pagtanggap na salo-salo ngayon ay para sa prinsesa ng palasyo ng Dragon King. Kung maglalakas loob kang gumawa ng gulo dito, kahit 10 buhay ay hindi sapat para sa iyo. Nagmamadali kang paalisin ako. Hayaan mong hulaan ko. Iniwan mo rin ba si Rukashin? At ngayon narito ka para. Subukang lumapit ulit sa prinsesa. Janice Gu, talagang matapang ka. Mali ba ako? Ang iyong buong pamilya, isang grupo ng mga oportunistang manloloko. Ikaw, Alexia, paano mo nagawa? Kung sampalin kita, hindi ko masisiguro ang mga kahihinatnan. Rukashin, naghahanap ka ba ng gulo? Iniisip mo ba na dahil lang umaasa ka sa pamilyang He at kay Master Rick, magagawa mo ang gusto mo? Isa ka lang pyesa sa kanilang mga kamay. Talaga bang iniisip mong espesyal ka? Hindi ba? Si Shin Wanyan ay nagpalaki ng tunay na mabuting anak. Mukhang ang pamilyang Shin ay hindi na kailangang umiral. Ano? Iniisip mo bang kaya mo pa rin kaming takutin? Susunod, sasabihin mo ba na ikaw ang prinsesa? Ako, gayon pa man, kahit hindi ako, ang pagwasak sa pamilyang Shin ay madali pa rin. Janice Gu, tumigil ka na sa pagyayabang dito. Sinasabi ko sa iyo, kung aalis ka mag-isa ngayon, maaari mong panatilihin ang ilan sa iyong dignidad. Umalis ka na rito. Tigilan mo ang pagpapahiya sa sarili mo dito. Mga tao na tulad mo, hindi karapat-dapat na nandito. Umalis ka na ngayon. Security, halika rito. Paalisin ang taong ito. Ethan, hindi ka ba nag-aaral sa abroad? Bakit ka bumalik? Sa sandaling narinig kong nagdiborsyo ka, kumuha ako ng pribadong jet at agad na bumalik. Ipag, ayos ka na ba ngayon? Ayos lang ako. kapatid, bakit ka bumalik? Ikaw na halimaw, napakabuting tao ng hipa. Paano mo siya nagawang ganito? Nagdulot ka pa ng kanyang pagkalaglag. Paano niya nalaman ito? Janice, ako ay buntis. Paano mo nagawang ganito ang iyong asawa at anak? Isa ka bang lalaki? Ethan, ginawa ko ito sa babaeng iyon na kasuklam-suklam, saktan ng iyong kapatid. Nabaliw ka na ba? Nasaktan mo na ang aming ina. Ethan, ako ang iyong ina. Wala akong ina na tulad niya. Ethan, tama na. Kasalanan ko ito dahil kay Janice. Maaari mo akong saktan o pag-alitan. Ngunit paano mo nagawang saktan ng aming ina? Tanungin mo sila kung ano ang ginawa nila. Wala kaming ginawa. Hindi ka pa rin nagsasabi ng totoo. Kung gayon, huwag mo akong sisihin. Lahat, tingnan niyo ito. Tawagan ninyo yung 4 na sikat mula sa Northern City. Yung 4 na sikat mula sa Northern City, kilala sa pakikialam sa asawa ng iba. Janice Gu, masisira ka na. Ha ha ha. Masyadong malupit ang pamilyang Shi. Masyadong malupit. Nako, anong gagawin natin? Nay, anong gagawin natin? Ethan, masyado kang padalos-dalos. Hindi mo dapat ginagawa ito para sa akin. Pamilya mo naman kasi. Hindi, Janice. Nararapat ka dyan. Nay, hindi ba sabi ninyo pumayag si Janice sa diborsyo para sa $1 milyong? Paano mo nagawa yan? Ginagawa ko lang ito para sa kinabukasan mo at para sa pamilyang Janice, paumanhin. Hindi ko alam na buntis ka pala. Wala akong ideya kung ano ang nangyari pagkatapos niyan. Kung alam ko lang, hindi ko gagawin yun. Hindi mo kailangang magpanggap sa harap ko. Sino ang nakakaalam kung sino ang bastardong ito? Oo, kuya. Kakatalik mo lang, tapos diretso ka na kay Mr. Rick, at naging kirida ni Eric. Halang lang siyang babae at mapang-akit. Siguro nagloko na siya sa'yo matagal na. Hindi mo kailangang humingi ng paumanhin sa kanya. Tama si ate. Alam lang niyang mang-akit ng mga lalaki, at ipagyabang ang kapangyarihan niya. Janice Gu, tatanungin kita. Anak ko ba siya o hindi? Maging ito man o hindi, wala kang kinalaman dyan. Hanggat nandito, walang makakaapi kay Janice. Hindi mo siya pinahahalagahan. Pinahahalagahan kita. Mahal kita, Janice. Pakasalan mo ako. Ethan, anong ginagawa mo? Kuya, sinusubukan mo bang pag-alit ang nanay ko? Simula ngayon,
Wala na akong kinalaman sa inyong lahat. Nay, Ethan Shai, wala ka bang kahihiyan? Siya ang asawa ng kapatid. Naiisip mo pa ang asawa ng kapatid. Talagang kahihiyan ka. Manahimik kayong lahat. Ethan, alam kong sinusubukan mo akong protektahan. Pero hindi kailangan gawin yan para sa akin. Hindi ako sang-ayon dito. Hindi, Janice. Pangako. Palagi kitang poprotektahan. Pakasalan mo ako. Hindi mo yan nararapat. Sino ka? Ako ang kasintahan niya. Si Eric He. Ang babaeng ito, siya nga pala ang kasintahan ni Eric He. Siya ay isang kilalang babaeng inabandona. Galing siya sa angkan ng pamilyang He sa Kyoto. Napakamarangal na posisyon. Talagang parang kabayong matikas na may sagabal. Wow, ang gwapo ni Eric. Pangarap kong mapangasawa siya. Impossible. Talagang imposible. Janice, sabihin mo sa akin. Isa siyang aktor na inupahan mo, hindi ba? Alisin mo ang marumi mong kamay. CJ, gagamitin ko muna siya bilang panangga. Ethan, mayroon akong kasunduan sa kasal kay Eric. Tama. Mula ngayon, kung ang pamilyang Xia ay magtangkap ang buluhin ang aking kasintahan, wala na silang puwang. Paano ka naglakas loob? Bagaman ang aming pamilyang siya, lagi nang may alitan ang sangay pangalawa at pangunahin. Gayunpaman, hindi kahit sino ang pwedeng umapi sa amin. Ano ba ang pamilyang He? Ang bayaw ko ay ang pangalawang anak ng pamilyang Tang. Pamilyang Tang, itinuturing na kilalang pangalan sa 12 distrito ng Jiangnan. bukod pa riyan. Sa pagtanggap ngayong araw, nagsasama-sama ang elite mula sa mga kilalang pamilya, mga makapangyarihan na parang baha. Saan mo nakuha ang tapang na ito para sabihin sa harap ng lahat ng elite na pamilya na naglakas loob kang sirain ang aking pamilyang Kahit na ang pamilyang He ang ulo ng 4 na malalaking pamilya at mayroon silang pundasyon ng Jinghai Chamber of Commerce. Kumpara sa pamilyang Tang, ang higanteng ito talagang hindi mahalaga. Sa likod ng pamilyang Tang, siya ang pinakamahusay na babaeng mandirigma sa Dacia. Nangangamba ko na sa loob ng wala pang 10 taon, ang buong 12 distrito ng Jiangnan ay babalik sa pamilyang Tang. Dumating ang pangalawang anak ng pamilyang Tang. CJ, dahil naririto kayong lahat, kunin na natin ang ating mga pwesto. Umalis ka. Mahal ko, may isang taong sadyang gumagawa ng gulo dito. Nagpapakita ng malinaw na kawalang galang sa pamilyang Tang. Sino ang napakatapang gumawa ng kabuluhan sa resepsyon ng pamilyang Tang? Lumapit ka, at babaliin ko ang mga binti mo. Mahal kong bayaw. Ito yung asawa. Nagsalita pa sila. Naburahin ang aming pamilyang Mayabang. Sino ang ayaw ng mabuhay? Oh, siya pala ang bayaw. Nay, si Eric Lee ang pinakamatandang bayaw sa pamilyang Tang. Nainsulto natin siya. Nababawasan na ba tayo ng tsansa? Nababawasan ng tsansa? Imposible. Hindi ba ninyo narinig ang sinabi niya na siya ay kapatid ng asawa? Kung may magdurusa, si Janice Go muna ang magdurusa. Eksakto. Itong pangalawang binata ng pamilyang Tang ay sikat na binata. Ang panganay na babae ng pamilyang Tang ay mas demonyo. Janice Go, naglakas loob makipagkumpetensya sa panganay na babae ng pamilyang Tang para sa lalaki. Kahit 100 buhay ay hindi sapat para sa kanya. Janice Go. Talaga kang puta. Anong sinabi mo? Sabi ko, bayaw. Itong babae, pagandahin mo lang at yun na. Sa publiko, tinatawag mo pa siyang ikakasal mo. Saan mo iniiwan ang dangal ng aking kapatid? Huwag mo akong tawaging bayaw. Mga ilusyon lang iyan ng iyong kapatid. Hindi ako pumayag sa. Ang pamilyang Tang namin ay sa ilalim ng dakilang mandirigma ng dinastyang Xia. Pinuno ng 12 distrito ng Jiangnan. Ang inyong pamilyang He ay isang maliit na pamilya lang. Ang mapansin kayo ng aming pamilyang Tang ay parang pagpapala sa libingan ng inyong mga ninuno. Tama, para sa isang babaeng iniwan, naglalakas loob kayong salungatin ang aming pamilyang Tang. Parang langaw na lumulubog sa dumi, hinihingi ang kamatayan. Kung alam mo ang mabuti para sa iyo, lumuhad ka pagad at humingi ng paumanhin sa aking asawa. Baka isipin niya na ito ay isang malaking araw ng kasiyahan at patawarin ang Puro pangarap ka lang. Huwag mong kalimutan. Ang pandaigdigang kalakalan ng pamilyang He ay lubos na nakadepende sa suporta ng pamilyang Tang. Kung walang suporta ng aking pamilyang Tang, mawawala ang inyong negosyo. Kung wala ang negosyo nito, ang pamilyang He ay hindi na may tuturing na kahit maliit na manlalaro. Ito ay kaunting pagkakakitaan lang. Yaman at kapangyarihan lang. Paano ito maikukumpara? Hindi ko inaasahan na hindi siya takot sa kapangyarihan. Siya ay isang responsable na tao. Hindi ito katanggap-tanggap. Hindi ka nagpapasalamat, di ba? Huwag mong sisihin ang aking pamilyang Tang. Huwag mong sisihin ang aking pamilyang Tang. Lahat, ang aking pamilyang Tang ay magpataw ng parusa sa pamilyang He. Ano sa tingin niyo, ang aming pamilyang Lin ay handang magpataw ng parusa sa pamilyang He. Mula ngayong araw, itigil ang lahat ng kooperasyon sa pamilyang He. Ang aming pamilyang Huang ay atras sa Jinghai Chamber of Commerce. Pagtatapos ng kooperasyon sa pamilyang He. Hindi ako natatakot kahit bumagsak pa ang langit, lalo na ang isang grupo ng mga tuso. Ang aming pamilyang He ay sasama hanggang sa huli. Ang nakikita ko, Lunata, walang makatatangi. Ang pagpapakasal sa aking pamilyang Tang. Matagal ko nang naririnig ang tungkol kay Miss Tang. Karangalan namin ang iyong pagbisita dito. Sa wakas, nakilala kita ng personal ngayon. Talagang karapat dapat kang maging kilalang socialite sa Dacia. Mayroon kang napakalakas na presensya. Ang pag-amin ng pag-ibig na ginawa lamang ay napaka-emosyonal. Ngunit dito na nagtatapos. Heto ang 1 bilyon. Sapat na para mabuhay ka habang kunin mo ito. Iwanan mo si Eric Lee. Ano, hindi pa sapat. 2 bilyon. 1 bilyon. Lunatang, huwag kang lalayo.
Hello, tinutulungan kita na subukan ito. Dapat kang magpasalamat sa akin. Ang bawat tao ay may presyo sa kanyang puso. Kung wala, ang alok ay hindi pa sapat na mataas. Janice, go. Bibigyan kita ng pagkakataon. Sabihin mo ang iyong presyo. Dahil napaka-generous ni Mista, hindi ako magiging mahiyain. Gusto ko ang buong kayamanan ng pamilyang Ta. Napakalaki ng iyong tapang. Kanina lang, si Mista ang nagsabi sa akin na magtakda ng presyo. Ano, hindi ito kayanin ng pamilyang Ta. Ang 1 bilyon ay malaking kayamanan na talaga. Janice, go. Huwag kang maging walang utang na loob. Lumuhad ka at humingi ng tawad sa kapatid ko. Baka isipin ng kapatid ko na ito ay isang malaking araw ng kagalakan. Hanga ako sa iyong tapang. Gayunpaman, ang mundong ito ay para sa mga malalakas at mayayaman. Isang salita ay maaaring magangat sa isang tao sa tuktok. Isang ideya ay maaaring sumire sa isang pamilya. Ang isang tao na tulad mo, na may katayuan na hindi gaanong mahalaga tulad ng langgam, ay karapat-dapat lamang manahimik at tumanggap. Sa iyong mababang estado, hindi ka karapat-dapat na makasama. Sa parehong silid kasama ang lahat ng makapangyarihan. Umalis ka kaagad. Umalis ka kaagad. Umalis ka, aalis na ako, lumayo ka, umalis ka, lumayo ka dito. Bilisan mo at umalis. Umalis ka ng mabilis, lumayo ka na lang. Huwag kang manatili dito, tigil na ang lahat. Kung may maglakas loob na magsalita pa, huwag niyong sisihin kung maging bastos ako. Eric, dahil lang sa maayos mong hitsura, ako, si Lunata, ay bibigyan ka ng isa pang pagkakataon ngayon. Sigurado ka ba, hindi mo tatapusin ang iyong engagement sa kanya, at tatanggapin mo ako? Janice, go. Mukhang ngayong araw, ay iiwanan ka na naman. Iniisip mo bang lahat ay tulad mo? Isang mayabang na tao na nanunuyo sa lahat ng iyong nakikilala. Gaya ng nakikita mo, ang lahat ng naririto ngayon, na hindi kilalang tao sa Daxia, mga may reputasyon, ngunit sa harap ni Mista, ay kailangan pa rin yumukod. Walang Eric He. Sa tingin mo ba, ay maaabot mo ang mundong ito ng mga alta sosyedad? Isang tulad mo, mula sa mababang uri, na nangangarap pa ring makihalubilo sa mga elite kung ikukumpara kay Mista. Sino ba talaga ang pipili kay Mista sa ganitong sitwasyon? Talaga? Ano ang pipiliin mo? Lunatang, hindi ko kailanman babawiin ang engagement kay Janice Go. Hindi ko kailanman babawiin ang engagement kay Janice Go. Mabuti. Eric He, hindi mo talaga alam kung ano ang mabuti para sa iyo pag-aaksaya sa tunay na damdamin ni Mista para sa iyo. Nalilito si Eric He. Mababagsak ang buong pamilyang He. Eric He, nakikita mo yan, hindi ba? Hanggat gusto ko, ang ilang lalaki ay handang maging mga aso ko. Sayang, sa mga lalaking ito, si Eric He ay hindi isa sa kanila. Isang babaeng iniwan ng pamilyang siya. Nakalakas loob na harapin ang kapatid ko. Malinaw na hindi niya nirerespeto ang mga maimpluwensyang tao dito. Hindi man lang niya binibigyan ng halaga ang aming pamilyang Ta. Janice, go. Sa ngayon, dahil lamang kay Eric He, ay may karapatan ka pang kausapin ako rito, ang isang walang kwentang tao na tulad mo, maliit at hindi mahalaga. Hindi ko man lang mapaglaanan ng oras na tingnan ka ng 2 beses. Gusto mo bang mamatay? Anumang oras, handa ako. Hindi niya problema yan. Kung mayroon man, lumapit ka sa akin. Hoy, huwag kang magmadali. Hintayin mong alisin ko ang iyong mayabang na pamilyang He at ang Jinghai Chamber of Commerce mula sa dakilang dinastiyang Xia. Pagkatapos, dahan-dahan, dudurugin ko ang iyong pagmamataas. Sa mga piraso, pipilit kang lumapit sa akin habang umiiyak para magmakaawa. Maaari mong subukan. Miss Tang, Uncle, ano ang ginagawa mo? Eric He, ang lahat ng matatandang pinuno ng angka ay sumang-ayon na sa kasal na ito. Makinig ka lang sa payo ng iyong tiyo. Magpakasal ka sa pamilyang Tang at magpakasal sa nakatatandang Miss Tang. Uncle, hindi mo na kailangang kumbinsihin pa ako. Hindi ako sasang-ayon dito. Hindi mo ba alam kung ano ang ibig sabihin ng magpakasal sa pamilyang Tang? Ito ay isang bagay na pinapangarap ng maraming pamilya. Uncle, paano kung magpakasal ka sa pamilyang Tang at magpakasal sa kanya? Ikaw, Sir, ang pamangkin mo, siya ay talagang walang takot tulad ng bagong silang naguya. Siya ay bata pa, ngunit mayroon siyang malaking tapak. isa lang siyang payaso, nagpapanggap na isang tanga, nakakalungkot. Ang pamilyang He ay isang pamilyang negosyante. Kahit hindi natin masasabing kasing yaman kami ng isang bansa, tiyak na mayaman kami sa rehiyong ito. Maaga kang naulila sa iyong ama. Bagaman nangako ako sa iyong ama na aalagaan ka, kailangan ko ring protektahan. Ang pamana ng pamilyang He na itinayo sa loob ng 3 henerasyon. Tiyak na hindi ko papayagan na hilahin pababa ang pamilyang He sa kapahamakan. Lahat ipahayag. Mula ngayon, si Eric He ay tinanggal na sa pamilyang He. Ang kanyang mga kilos sa hinaharap ay walang kinalaman sa pamilyang He. Hinihiling ko sa lahat na maging maaway at bigyan ng pagkakataon ang pamilyang He. Eric He, huwag mong sisihin ang iyong tiyo. Ang negosyo ay tulad ng isang battlefield. Sa pamilya, hindi tayo nag-uusap ng damdamin. Tungkol lang sa interes ng pamilya ang pinag-uusapan. Lahat ng iyon ay para sa interes. Eric He, ngayon, pinagsisisihan mo ba ang pagtanggi ko? Dahil sinunod ko ang puso ko at gumawa ng desisyon. Ano man ang maging resulta, ako, si Eric He, tatagpiin ko ito. Hindi ako sumasang-ayon. Mista, nangangahas ka bang tumaya laban sa akin? Tumaya ta, tiyak na hindi mo makukuha ang gusto. Janice, hindi ito tungkol sa'yo. Hindi mo kailangan gawin yan. Alam ko ang ginagawa ko. Huwag kang mag-alala. Ikaw lang, ano ang nagpapaisip sa iyo na kaya mong tumaya laban sa akin? Tumaya ako ng 1% ng Yunmi Chamber of Commerce laban sa iyo. Tumaya ako ng 1% ng Yunmi Chamber of Commerce laban sa iyo. Yunmi Chamber of Commerce. Sino ka ba talaga? Paano mo nagkaroon ng shares sa Yunmi Chamber of Commerce? Dahil ako ang pinuno ng Yunmi Chamber of Commerce. Ang buong Yunmi Chamber of Commerce ay sa akin. Tumaya ako ng shares ng Yunmi Chamber of Commerce laban sa iyo. Imposible talaga. Huwag kang padaya sa kanya. Dati siyang kasambahay sa bahay namin sa loob ng 5 taon. Ang ginagawa niya araw-araw ay maghain ng tsaa at magbuhos ng tubig at paikot-ikot sa kusina. Paano ang isang tulad niya maging ang pinuno ng Yunmi Chamber of Commerce?
Janice Go, talagang humahanga ako sa iyo. Ikaw, babaeng napakasama, nagpapanggap kang isang mahalagang tao, at napakakumbinsido mo. Sa puntong ito, bakit ka pa nagpapanggap? Eksakto, ang mga mangmang lang, ang hindi matatakot. Nagpanggap ka na pamunuan ang Yeonmi Chamber of Commerce. Ano pa ang hindi mo susubukan? Janice Go, hindi mo sasabihin, ikaw ang prinsesa, hindi ba? Paano kung sabihin ko, ako, ang salusalong pagtanggap na ito, ay para sa akin? Anong klaseng pandaigdigang biro ang pinopromote mo? Sa tingin mo ba lahat ng nandito ay tanga? Hindi ba silang lahat? Bawat isa sa inyo. Hindi lang mga hangal, kundi bulag din. Janice Go, hinahamon mo ang kamatayan. Bawal magbiro tungkol sa prinsesa. Ayos lang, magtiwala ka sa akin. Ginawa mo iyan para tulungan ako. Binaliwala niya ang kanyang personal na kaligtasan. Hindi siya nagbago kahit kailan. Tulad noong bata pa siya. CJ, kung gayon, naniniwala ako sa'yo. Ano man ang mangyari, kasama mo ako. Bakit siya biglang naging mabait? Hoy, naging romantiko ba kayo? Nagpapanggap kayo na wala kami dito. Ang pagpapanggap na prinsesa ay seryosong krimen. Kahit pa dumating ang hari ngayon, hindi niya kayo maililigtas. Sandali, kung hindi mo ako pinaniniwalaan, maaari mong tawagin si Miss Angela dito. Paano mo nagawang? Sa tingin mo kaya mong banggitin ang pangalan ni Emma Angela ng ganyan? Sino ka para? Hindi lang dahil naglakas loob kang magpanggap bilang prinsesa, pati na rin ang manginsulto kay Emma Angela. Saktan ng malubha ang babaeng ito para sa akin. Itapon siya sa dagat. Wow, hindi ko alam na ganito pala kagaling si Janice. Mukhang hindi naman pala kailangan ang mga alalahanin ko. Magaling ang mga kasanayan ni Emma Go. Hindi rin masama si MTH. Hello, dati siyang natutamba kapag tinulak lang. Paano siya naging mahusay sa pakikipaglaban ngayon? Hindi dapat ganito, inay, nagpapanggap ba siya buong panahon? Ilang bagay pa ang itinatago mo sa akin? Ano ang silbi ng kakayahang lumaban? Gusto kang tanggalin ng pamilyang Tang. Madali lang iyan, parang pagdurog ng langgam. Tama, huwag ka nang lumaban ng walang kabuluhan. Ang iyong kapalaran ay hindi magbaba. Sayang lang ang oras ng lahat. Ang buhay ay nakatakda na. Walang anumang kontrol ang tao. Dahil ipinanganak ka sa ibaba, huwag mong isipin kaya mong hamanin ng langit. Prinsesa, nakarating ka na, nakarating na ako. Ngunit, nais ng iyong mga tauhan na sirain ang aking mga bahagi ng katawan. Sino ang may lakas ng loob? Sino ang may lakas ng loob? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Sila ang may problema. Mabuti. Hintayin mo ako. Paparating na ka. Bibigyan kita ng 10 minuto. Kung wala ka pa, aalis na ako. Kamahalan. Bilisan mo pa. Dapat makarating tayo sa loob ng 10 minuto. Anong nangyayari? Ipagbigay alam kay kamahalan ng drago. Dumating na ang prinsesa sa piging ng pagtanggap. Ngunit may mga gustong pumutol sa kanyang mga bahagi ng katawan at ihagi sa dagat. Sino ang may ganitong tapang? Kasalanan ko. Pakikalma, Ginoong Dragon. Ikaw ay babaeng napakasama. Nagpapanggap ka pa rin. May tapang ka. Nagsisimula na akong magustuhan ka ng bahagya. Nagbago na ang isip ko. Pag-insulto sa prinsesa at ang usapin ni Guro Angela, maaari kong magpanggap na hindi ito nangyari hanggat ikaw at si Eric ay magpakasal sa akin. Kumusta iyon? Kapatid ko, seryoso ka ba? Tumahimik ka. Paano mo nagawang tanungin ako? Hindi ko magagawa. Nako, anak ko. Ano ang narinig mo ngayon lang tungkol ba sa pagpapakasal kay Janice Go? Opo, inay, kakabigkas lang niya. Nako, hindi. Nako, hindi. Nako, hindi. Bakit lahat ng magagandang bagay nangyayari sa masamang babaeng iyon? Janice, huwag mong isipin ang nakaraan ng masyado. Kung hindi ka namin pinaalis sa pamilyang Siya, ang panganay na anak ng pamilyang Tang, hindi ka sana mapapansin, hindi ba? Ngayong nakuha mo na ang atensyon ng panganay na anak ng pamilyang Tang, nakarating ka sa tuktok, siguraduhin mo lang. Oh, kung gayon, dapat kitang pasalamatan. Oh, hindi na kailangan ng pagiging formal sa pagitan natin. Hindi na kailangan ng pasasalamat sa hinaharap. Mas suportahan mo na lang ang pamilyang Siya. Inay, ano ang sinasabi mo? Mas makapal ang mukha mo kaysa sa pader ng lungsod. Janice Go, nagawa mo na ba ang iyong desisyon? Piliin mong sumuko at tanggapin ang napakalaking kayamanan o piliin ang kamatayan. Mista, kung may sakit ka sa ulo, magpagamot ka agad. Hindi mo maaaring ipagpaliban ang paggamot sa sakit. Walang hiya. Ngayon, huwag mong isipin kahit na umalis sa lugar na ito. Diyos ko, Miss Tang, ang masamang babaeng ito karapat dapat siyang mamatay kung hindi siya makikinig. Huwag mo siyang hayaang umalis. Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob na hawakan. Ang apo ni Joseph Go. Siya si Joseph Go. Guru Go. Oo, siya nga. Naging karangalan kong makilala siya minsan. Si Joseph Go ang pinuno ng 36 na probinsya. Maaari siyang makipagkumpetensya sa pamilyang Tang. Isang hindi matitinag na presensya. Pagbati, Guru Go. Lolo, bakit ka narito? Kung hindi ako dumating, ang aking apo ay bubuliin ng iba. Lolo, ayos lang ako. Ikaw, bata ka. Ay bastos na nagsasalita sa iyong lolo. Sabihin mo sa akin agad. Sa nakalipas na 5 taon, saan ka nagpunta? Sabik na kitang hinahanap. Sa nakalipas na 5 taon. Para itong isang bangungot. Sasabihin ko sa iyo mamaya. Sige, kung ayaw mong pag-usapan, okay lang. Ako ay tutulong sa iyong maghiganti muna. Sino ang nambubuli sa apo ko kanina? Siya ang anak ng pinakamayamang lalaki sa Jiangbei.
Inay, ayos ka lang ba, Inay? Galit si Ginoong Go. Malaking pagbabago ang darating sa Dacia. Pagkatapos ng araw na ito, kalahati ng mga marangal na pamilya sa Dacia ay mawawala. Sa tingin ko mawawala na sila. Ang pamilyang Gu ay isa lamang pamilya na patungo sa pagbagsak. Ano ang dapat katakutin? Lahat ng naririto ngayon, ang pamilyang Tangko ay poprotekta. Mga batang miyembro ng pamilyang Tang, ikaw ba ang nangunguna sa panunukso sa apo ko? Oo, ako. Kahit ang iyong lolo, si Smith Tang, ay hindi maglalakas loob na kausapin ako ng ganito. Bata ka na dilawang buho, paano mo nagawang walang saysay? Pakawalan mo ang kapatid ko o lilipulin ko ang buong pamilya mo. Gusto kong makita kung paano mo lilipulin ang pamilya ko. Narito ang pinuno ng pamilyang Tang. Marangal na pinuno ng pamilyang Liu, nangingibabaw sa isang panig, nangaapi sa mas maliliit sa kanya. Hindi ba yan katatawanan sa mundo? Smith Tang, ang iyong nakababatang anak, nangapi sa apo ko, at nagbanta pa na burahin ang aking angkan sa pag-iral. Sabihin mo sa akin, paano natin aayusin ang bagay na ito? Lolo, malinaw na malinaw ang kanyang apo, si Janes Go. Siya ang umagaw sa lalaking gusto ko, kaya naman binigyan ko sila ng leksyon. Lanan, magaling. Sinusubukan nilang agawin ang pagkain mula sa bibig ng tigre. Padalos-dalos at matapang. Huwag ninyong hayaang makatakas ang sinuman sa kanila. Opo, Lolo, lahat. Wala sa inyo ang dapat mag-isip na umalis ngayon. Ang itaas na biga ay hindi tuwid at ang ibabang biga ay baluktot. Walang maganda. Dahil ganito ang sitwasyon, lutasin natin ang bagay na ito ng maayos. Iniisip niyo bang natatakot sa inyo ang pamilyang Tang? Sa mga nakaraang taon, ang pamilya ninyong Liu, walang isang tao na may malaking ambisyon, ay nagsimula na sa landas ng pagbagsak. At ngayon, ang mga ari-arian ng aking pamilyang Tang ay nakakalat sa buong Daxia. Hindi pa banggitin ang mga pamilihan ng dayuhang kalakalan sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa suporta sa likod ng aking pamilyang Tang. Ang pinakamalakas na Valkyrie sa Daxia ay sapat na para hindi makahina ang pamilya ninyong Liu. Ano ang kaya ninyong ipangharap sa akin? Nakakalungkot, nakatakdang bumagsak ang pamilya ko ngayon. Ako, si Joseph Go, ay nagsumikap buong buhay ko at hindi ako natakot sa sinuman. Kahit na ang pamilya ninyong Tang ay kasing yaman ng isang bansa o makapangyarihan at maimpluwensya. Lahat ng ito, sa aking pananaw, ay parang mga langgam. Ipasa ang aking mga utos. Tigilan agad ang pamilyang Tang. Lolo, hindi na kailangan galawin ang lahat ng mga taong ito. Ako, Tiyak na tutulungan ka ng lolo mo na ilabas ang galit na ito. Natatakot ba sa iyo ang pamilyang Tang? Ipasa ang aking mga utos. Pigilan ang pamilyang Liu. Kapag naglalaban sila, hindi tayo makikialam, di ba? Ang mga nasa mataas na posisyon ay nag-aagawan lahat sa kapangyarihan. Kami mula sa mababang uri na nagdurusa. Maghukay ka para sa akin. Ano, bankrupt na ang pamilya Lin namin? Ano, bankrupt na ang pamilya Zhao namin? May balita, naka-freeze ang 50% ng mga ari-arian ng pamilyang Tang. May balita, naka-freeze ang 80% ng mga ari-arian ng pamilyang Go. Humph. Nagpasya na ang resulta. Joseph Liu, malapit nang matapos ang pamilya ninyong Liu. Nagtataka ako kung gaano pa kayo tatagal. Ang aming Jinghai Business Association ay handang mag-alok ng tulong sa pinuno ng pamilyang Liu. Hindi masama, Eric. Alam kong hindi ako nagkamali sa'yo. Bata, inayos ng iyong lolo ang gwapong binatang ito para sa'yo. Karapat dapat siya na ipagkatiwala mo ang iyong mas mabuting pahalagahan mo siya. Isang hippopotamus lang na sinusubukang pigilan ng karwahe. Pinapayuhan kitang kumilos ng maayos. Magpakasal ka sa aking pamilyang Tang. Maging asawa ka ng aking apo. Kung hindi, ang susunod na maduduro ay ang pamilya ninyong He. Ginoong Tang, Eric He, ay napaalis na sa pamilya He at naging wala siyang anumang koneksyon sa pamilyang He. Anuman ang mangyari sa pamilya ninyong He. Basta ang apelyido at sino man ang makita ko. Hindi mo ito magagawa. Hindi maaaring masira ang pamilyang He sa aking mga kamay sa ganitong paraan. Hindi maaaring masira ang pamilyang He sa aking mga kamay sa ganitong paraan. Eric He, nakikiusap ako sa iyo. Pakiusap, sumang-ayon sa panukala ng pamilyang Tang. Bigyan ng daan palabas ang pamilyang He. Dito, nasabi ko na sa iyo. Hindi ako sasang-ayon sa panukala ng pamilyang Tang. Ikaw na batang walang utang na loob. Gusto mo bang talagang sirain ang pamilyang He? Ikaw na anak na walang galak. Ngayon, ako ay magtuturo sa iyo ng leksyon. Sa ngalan ng iyong ama. paano mo nagawa? Ito ay usaping pampamilya ng pamilyang He. Hindi ito konektado sa pamilyang Liu. Umalis ka. Paano hindi konektado? Sasaktan mo ang aking kasintahan. Sasaktan mo ang aking kasintahan. Nang walang pahintulot ko. Tingnan natin kung sino ang magtatangkang hawakan siya. Janice, go. Tingnan mo ito. Nanay. Janes Go, hindi mo inaasahan iyon. Kanina lang, habang nagkakagulo kayo rito, nagpadala ako ng tao. Nagpadala ako ng tao para kunin ang abo ng iyong ina. Mainit pa ito. Ikaw, panoorin mo akong wasakin ka. Huwag kang lumapit. Kung hindi, ikakalat ko ang abo ng iyong anak na Luna Tang, ano ba talaga ang gusto mo? Inagaw mo ang lalaki ko at nagtatanong ka pa kung ano ang gusto ko. Maaari mo akong paghigantihan kung ano ang gusto mo. Ibigay mo lang sa akin ang abo ng aking ina. Oo naman. Luhod ka at hilingin mo sa akin. Pagkatapos ay ibabalik ko sa iyo. CJ, Lunatang, huwag kang lumayo. Ibalik mo agad ang kanyang abo. Ano, talaga bang durog na ang puso mo? Ngayon, hindi ko lang gusto na luhod siya at humingi sa akin. Kundi pati na rin ang yumuko. Tumahimik ka. sapat na yan, Eric. Huwag kang makialam. Pero, Ituring mo na lang na tulong ko. Okay.
Ano, kailangan mo bang turuan kita kung paano humili? Hinihiling ko sa iyo. Humingi sa kanino? Binibining ta. Mas malakas pa, hindi ko marinig. Binibining ta. Hinihiling ko sa iyo. Hindi masama, hindi masama. Magpatuloy ka sa paghiling. Hinihiling ko sa iyo. Binibining ta. Mas malakas pa. Hinihiling ko sa iyo. Binibining ta. Sige, ibabalik ko sa iyo. Ibinabalik ko sa iyo. Hindi. 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 Nanay. 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 Halimaw, bakit mo sinira ang iyong pangako? Hindi ko sinira ang aking pangako. Hindi ba't ibinalik ko na sa kanya? CJ, itigil ang paglalaro. Ang mga malalaking personalidad mula sa Dragon King's Palace ay malapit nang dumating. Ang larong ito, oras na para tapusin ito. Mga bantay, ikulong sila. Paano mo nagawang gawin yan? Ano ang hindi kayang gawin ng pamilyang Tang? Maligayang pagdating, Guro Angela. Ako si Smith Tang. Maligayang pagdating, Guro Angela. Ngayon ang pagdiriwang ng pagtanggap para kay Her Highness the Princess. Ano ang ginagawa ninyong lahat dito? Nandito ako batay sa inyong mga utos para ayusin ang pagdiriwang ng pagtanggap para sa prinsesa. Ngunit ang pamilyang Gu at He ay nagdudulot ng problema. Inaalis namin ang basura upang hindi namin maging sanhi ng pagka-offend sa inyong mataas na katayuan. Kung gayon, dapat ko bang pasalamatan kayo para dito? Ito ang aking tungkulin. Hindi ko magagawang kunin ang kredito para sa aking sarili. Pamilyang Gu at pamilyang He, halik kayo agad dito. Humingi kayo ng paumanhin kay Guro Angela. Maaari mong tanungin siguro, Angela. Kaya mo bang tiisin na lumuhod ako sa harap niya? Janice, go. Paano mo nagawang hilingin ang kamatayan dito? Ikaw ang humihiling ng kamatayan. Maligayang pagdating, Guro Angela. Ang kanang kamay ng Dragon King sa Greater Xia, Guro Angela. Magandang pagbati, kamahalan. Ang pinabayaan na babae mula sa pamilyang Xia. Nagkataon na siya pala ang prinsesa. Hindi nakapagtataka. Hindi niya pinapansin ang lahat ng makapangyarihan at mayamang pamilya. Mukhang siya ang nasa itaas ng lahat. Ang anak na nasa tuktok ng kapangyarihan sa Daksya. Imposible, talagang imposible ito. Ginoo, mali ba ang pagkakatanda mo? Kung siya ang prinsesa, bakit siya bababa sa kanyang estado para maging isang may bahay sa bahay ko sa loob ng 5 taon? Paano mo nagawang pagdudahan ang prinsesa? Nanay, okay ka lang ba? Kamahalan, hinihiling ko po ang inyong pagpapatawad sa aking pagkabigo na pamahalaan ang mga marangal na pamilya. Hinihiling ko po na payagan ninyo akong itama ang aking mga pagkakamali upang parusahan ang mga nagpakita ng kawalang galang isa-isa. Iiwan ko na ito sa iyo upang asikasuhin. Ang mga pamilyang Tang, Lin, Zhao, Huang, Xin at Xia, lahat ng malalaking pamilyang ito ay napaalis sa dakilang kaharian ng Xia. Napaalis sa dakilang kaharian ng Xia, Ginang Angela. Talagang wala kayong iniiwang paraan para sa amin. Bastardo, inuul ang kawalang galang sa kamahalan ng prinsesa. Ito ay isang krimen na may parusang kamatayan. Ang kasalukuyang resulta ay ang pagpapatawad na ng kamahalan. Gayunpaman, naglakas loob ka pa ring umasa na ang buong pamilya mo ay aking haharapin ng magkasama. Hindi. Aminado kami dyan. Inaamin ng pamilyang Xia yan. Inaamin ng pamilyang Tang yan. Inaamin ng pamilyang Zin yan. Janice, hindi. Kamahalan ng prinsesa. Paumanhin, nagkamali ako. Nagbago na ang isip ko. Paano kung magkabalikan tayo? Hindi ba ang sabi mo, mas mahal mo ako? At sinabi mo rin, Janice go, bakit mo itinago ang iyong pagkatao? sabi ko na sa iyo, ngunit hindi mo ako pinaniwalaan. Nakakatawa, ako. Akala ko talaga isa ka lang ordinaryong tao. Sino ang mag-aakala? Ang tunay na bituin ay kasama ko pala sa lahat ng oras. Gayunpaman, bulag ako. Janice. Dati, bulag ako dahil sa kamangmangan. Patawarin mo sana ako. Bumalik ka sa amin. Magpatuloy ka bilang manugang ng pamilyang Xia. Okay. Oo, hipag. Kasalanan namin yun noon. Patawarin mo sana kami. Magpatuloy tayo bilang isang pamilya sa hinaharap. Janice, pakiusap, hinihiling ko na patawarin mo ako hanggat hindi mo ako iiwan. Kaya kung maglaba at magluto, magtatrabaho ako na parang kabayo o toro. Gagawin ko ang lahat ng iyong ipag-uutos. Huwag mo lang akong iiwan, okay? Lumayo ka sa kanya. Ginoong Gu, at si Eric ay mananatili dito. Kayo na lang na natitira, lumabas na kayo ng silid. Buhay ka pa pala talaga. Pagbati sa iyo, Ginoong Dragon. Janice? Anak ko. Huwag kang lumapit sa akin. Dumaan ako dito ngayon para lang hingin sa iyo. Bakit hindi ka kaagad bumalik? Alam mo ba kung gaano ka namiss ng iyong ina bago siya pumanaw? Ako. Ito rin ay labas sa aking kontrol. Alam ko nang mabuti nitong mga nakaraang taon na hindi ko nagampanan ang aking mga tungkulin bilang ama at asawa. Binigo ko kayo ng iyong ina. Ikaw ba si Han Yanjun? Binan ko. Ako na nga ang iyong manugang. Noong panahong iyon, nagpunta ako sa digmaan para sa bayan. At hindi na muling bumalik. Akala naming lahat na namatay ka na para sa bayan. Sa kabutihang palad, nakaligtas ako. At nasa hilagang hangganan ako na tapat na naglilingkod sa bayan at nagpoprotekta sa mga tao. Mabuti. Isang taong masigasig.
na isinasakripisyo ang kanyang maliit na pamilya para sa lahat. Ang pagprotekta sa mga tao ay ang aking tungkulin na paglingkuran ng bayan. Hindi ko inisip noong ako ay bumalik na magiging bayani ka sa paningin ng lahat. Anak, sa langit. Kamahalan, hinihiling ko pong patawarin inyo si Ginoong Dragon. Sa paglipas ng mga taon, palaging nais ni Ginoong Dragon na umuwi. Ngunit sa kasamaang palad, ang mga hangganan ng Daksya ay paulit-ulit na binubutas ng mga pirata na siyang nagpahirap sa kanyang pag-alis. Janice, ang mga kilos ng iyong ama ay para sa kapakanan ng lahat. Hindi mo siya masisi. Patawarin mo sana siya. Janice, patawarin mo sana ang tito. Ang sakit ng paghihiwalay sa kanyang asawa at anak ay hindi kayang tiisin ng isang ordinaryong tao. Marami nang pinagdaanan ang tito nitong mga taon. Hanggat nangangako ka sa akin ng isang bagay, mapapatawad kita. CJ, hindi lang isang bagay. Sang-ayon ako sa 100 bagay. Gusto kong magsagawa ka ng isang seremonya ng kasal. Kasama ang aking ina sa harap ng lahat ng mamamayan ng Daksya. Siyempre, walang problema. Sang-ayon ako. Ginang Grace. Pagkatapos ng 3 araw, ako ay mag-organisa ng aking kasal kasama ang aking asawa, si Grace Gu. Ipapalabas ito sa buong bansa. Gusto kong masaksihan ng buong bansa. Ito kasama tayo. May suhestyon ako. Bakit hindi natin isabay ang kasal ni na Janice at maliit na Eric sa parehong oras? Lolo, ano ang sinasabi mo? Iyon ay pansamantalang ayos lang. HMM, halos 100 na ang edad ng lolo mo. Ano pa ang hindi niya nakita? Sa tingin mo ba hindi ko alam ang mga iniisip mo? Bukod pa riyan, inayos na ng lolo mo ang isang engagement para sa iyo muna. Hindi ba ito angkop? Engagement. Hindi kami sumasang-ayon. Nag-ayos din kami ng 3 engagement para kay Janice. Hindi kami sumasang-ayon. Ano?